Ang babaeng si Soyoung ay pumunta mag-isa sa ospital para sa check-up ng pagbubuntis. Ngunit nang pumunta siya sa banyo, aksidente niyang nakasalubong ang kanyang tiyahin. Nang makita ng tiyahin ang buntis na tiyan ni Soyoung, labis siyang nagulat dahil hindi niya alam na may nobyo ito. Nahuli na siya, kaya't nagmakaawa si Soyoung sa tiyahin na itago ang sikreto at huwag sabihin sa kanyang mga magulang. Kapag ipinanganak na ang sanggol, uuwi si Soyoung at magtatapat. Walang nakakaalam sa mga kahindik-hindik na pinagdaanan ni Soyoung. Itinago niya ito sa pamilya at tumira kasama ang kanyang nobyo. Ngunit nang mabuntis siya, iniwan siya nito. Para maipanganak ang bata, nagbitiw si Soyoung sa trabaho at nag-focus sa pangangalaga sa sarili. Hindi siya nakipag-ugnayan sa pamilya niya sa loob ng 6 na buwan. Inakala ni Soyoung na pagkapanganak, maipapaliwanag niya ang lahat sa pamilya. Ngunit ngayong nalaman na ng tiyahin ang lahat, labis na nag-aalala si Soyoung. Sa pagkakataong ito, naramdaman ng tiyahin na may mali. Natatakot siya na baka nalinlang ng masama ang pamangkin. Kaya pagka-uwi, sinabi niya ito sa kanyang asawa. Ang tiyuhin ni Soyoung ay si Hee-gyu. Nag-alala siya sa sitwasyon ng pamangkin dahil mas mahalaga ang kaligtasan kaysa sa privacy. Kung nanganak si Soyoung nang walang tulong, hindi niya kakayanin mag-isa. Kaya't napagdesisyunan nilang sabihin ito sa mga magulang ni Soyoung. Samantala, hindi makapaniwala ang ina ni Soyoung sa narinig. Galit na galit ang ama, sinuntok si Hee-gyu, akala'y nagsisinungaling. Dahil hukom ang anak, ipinagmamalaki niya at hindi naniwala sa balita. Matapos kumalma, pinilit ng ina ni Soyoung na alamin ang tirahan niya. Agad na nagmaneho ang mga magulang ni Soyoung para tingnan ang sitwasyon. Ngunit habang tumataas ang pag-asa, mas lumalalim ang kanilang kabiguan. Nang makita nila ang buntis na tiyan ng anak, pareho silang nalungkot ng husto. Pagka-uwi, tinanong ng ina si Soyoung kung ano ang balak niya sa bata. Sinabi ni Soyoung na nawalan siya ng tiwala sa pag-ibig at pag-aasawa, kaya siya na lang ang mag-aalaga sa bata. Nag-alala ang ina na mahihirapan si Soyoung bilang isang solong magulang. Ngunit hindi na unawaan ni Soyoung ang damdamin ng kanyang ina. Sinabi agad ni Soyoung sa ina na huwag maging masyadong konserbatibo. Kahit mag-isang magulang siya, kaya pa rin niyang mabuhay ng maayos. Samantala, nakita ng ina ni Soyoung na matigas ang ulo nito, kaya galit na galit siyang sinampal si Soyoung. Gusto niyang sampalin ang kanyang hangal na anak para magising. Pero kahit galit na galit siya, kailangan pa ring lutasin ang problema at hindi niya kayang pabayaan ang anak ng ganon. Nang harapin ang tanong ng kanyang ina, inamin ni Soyoung na nakilala niya ang playboy na si Ha In-chul at naloko siya nito. Nakipag-date lang siya para lokohin si Soyoung ng pera at ayaw niyang panagutan ng bata. Pagkatapos niyang iwanan si Soyoung, matagumpay siyang nakapasok sa isang mayamang pamilya. Noong una, matapos makipaghiwalay kay Ha In-chul at malaman na buntis siya, balak din ni Soyoung na ipalaglag ang bata. Pero sa huli, hindi niya magawa. Matapos marinig ang buong kwento, iminungkahi ng ina na ipaampun na lang ang bata para hindi mahirapan si Soyoung na mag-asawa muli sa hinaharap. Ngunit nang harapin ang magandang alok na ito, nagpasya si Soyoung na panatilihin at palakihin ang bata. Nang makita ng ina kung gaano katigasan ang ulo ng anak, hindi na niya ito natiis. Sa sobrang galit, gusto niyang bugbugin si Soyoung. Nang makita ni Soyoung na gusto siyang bugbugin ng ina, nagalit din siya. Sa halip na humingi ng tawad, binalaan niya ang ina. Kung magpatuloy ka, idedemanda kita sa pang-aabuso sa buntis. Nang marinig ito, hindi makapaniwala ang ina na hindi naintindihan ng anak ang kanyang damdamin. Habang nakikipagtalo pa si Soyoung sa ina, nalaman ito ng kanyang nakababatang kapatid na si Seung-hui. Nang malaman ang sitwasyon ng kapatid, bigla niyang naalala na nakilala niya ang isang lalaking nagngangalang Ha In-chul. Matapos ang ilang sandaling paghahanap, natagpuan ni Seung-hui ang business card ni Ha In-chul. Agad tinawagan ni Seung-hui si In-chul at sinabi, "Buntis ang kapatid ko sa anak mo at malapit ng manganak." Hindi na inisip ni Seung-hui kung paano sila naghiwalay pero dapat panagutan ni In-chul ang bata. Matapos sabihin niyon, agad na binaba ni Seung-ki ang telepono. Nang malaman ito ni Soyoung, labis siyang nagalit dahil malinaw niyang nakita ang tunay na pagkatao ni Hye In-chul kaya inalis niya ito sa kanyang buhay. Isinumpa niya na hindi na siya makikipag-ugnayan pa kay Hye In-chul. Kapag ipinanganak ang bata, siya mismo ang magpapalaki nito. Bilang solong ina, hindi na inaalala ni Soyoung ang relasyon sa magulang, biyenan o pag-aalaga sa asawa. Ngunit paano niya inaasahan na sisirain ang kanyang mabait na kapatid ang lahat? Agad na tinawagan ni Hye In-chul si Soyoung para magkita. Para maiwasan ang gulo sa hinaharap, pumayag si Soyoung na makipagkita kay In-chul. Nang makita ni Hye In-chul si Soyoung, agad niyang tinakpan ang kanyang mga mata. Naisip niya ang maraming teorya ng sabwatan. Akala niya, gagamitin ni Soyoung ang bata para bantaan siya at pilitin siyang palakihin ito dahil malapit ng isilang. Ngunit nang marinig niya ito, hindi nagsalita si Soyoung. Sa halip tumawa lang siya. Binalaan niya si Hye In-chul na huwag masyadong malambing dahil ayaw na niyang makipag-ugnayan pa sa kanya. Pagkasabi nun, tumalikod siya at umalis nang walang pagsisisi. Sa kabilang dako, nag-uusap ang mga tiyuhin ni Soyoung. Gusto nilang makahanap ng angkop na pagkakakilanlan para sa anak ni Soyoung.
napagkasunduan nila na pabuhaying anak ng kanilang bunsong pamangkin ang bata. Bilang tiyuhin, si Chunki rin ang mag-aalaga kaya agad silang pumunta sa kanya para pag-usapan ito. Nang malaman ang buong kwento, pumayag si Chunki na maging kunwaring ama ng anak ni Soyong. Pero nag-aalala si Chunki kung sino ang magiging ina ng bata. Sagot ni Hiyu, magkunwari na lang silang nanganak at umalis ang babae. Gumawa na lang sila ng peking tao. Sumali rin si Himyong, ang pangalawang tiyuhin, sa pagkumbinsi kay Chunki. Sinabihan niya si Chunki na matutong mag-alaga ng bata mula ngayon. Pag kinasal si Chunki, magiging perpektong ama siya. Masayang pumayag si Chunki sa mungkahi ng dalawang tiyuhin niya. Masayang nagkasundo ang tatlo. Habang may solusyon na sila, may problema naman si Sohyong. Isang buwan bago manganak, bigla siyang nagpakita ng sintomas ng maagang panganganak. Pagkarinig nito, agad siyang dinala ng magulang sa ospital. Pero sa daan, humarap si Sohyong at sinisi ang kanyang ina. Akala niya, dahil sa masasakit na salitang sinabi ng ina noong huli, naapektuhan ng sanggol, kaya maagang ipinanganak. Narinig ni Songki ang walang basehang sabi ni Soyong at sumubok magpaliwanag. Pero hindi tumigil si Soyong, kaya nag-away sila. Nakatayo lang ang ina, walang magawa. Hindi alam ang gagawin. Hanggang muling sumakit ang tiyan ni Soyong, nagmadali ang pamilya sa ospital. Dahil may anak siya bago ikasal, labag ito sa patakaran ng pamilya. Para di malaman ng lolo paghatid kay Soyong, umuwi sina Songki at ama. Ang ina lang ang nanatili sa ospital para alagaan si Soyong. Hindi nagtagal, nagpakita ng mga palatandaan ng panganganak si Sohyong. Nakahiga siya sa kama, nagpupumilit sa sakit, sumigaw siya sa ina na tawagan ng doktor para sa cesarean, ayaw ng normal na panganganak. Ayaw ng ina ng peklat sa tiyan dahil makaapekto sa pag-aasawa. Iginiit ng ina ang natural na panganganak. Di naintindihan ni Sohyong. Nang hindi payagan, sinisi niya ang ina na makasarili at malupit. Kinaumagahan, nakatanggap ng tawag sa telepono ang ama ni Soyong sa bahay. Nang malaman na nanganak si Soyong ng malusog na sanggol na babae nang hindi kailangan ng incubator, huminga ng maluwag ang buong pamilya matapos mag-antay ng buong gabi sa bahay. Nang marinig na ipinanganak ang pamangkin, agad pumunta ang dalawang tiyuhin sa bahay ng ama ni Soyong para pag-usapan ang pagpapalaki sa bata. Sinabi ni Hijay, ama ni Soyong, na gusto ni Soyong palakihin ang bata. Pero ayaw ng kanyang ina na masira ang pangalan ni Chunki dahil sa anak sa labas ng kasal. Bigla silang nag-alala. Bukod doon, kailangan nilang itago ito sa mga nakatatanda sa pamilya. Kapag nalaman ng mga matatanda na nanganak ang pamangkin ng hindi kasal, tiyak na magkakagulo ang pamilya. Sa ngayon, naniniwala pa rin ang dalawang tiyuhin na mas mabuting ituring ang bata bilang anak ni Chunki. Sa gayon lang maaaring lumaki ang bata sa pangangalaga ni Sohyong at mahalin ng buong pamilya. Naisip din ni Hijay na hindi masama ang ganitong paraan. Pero kahit gaano sila magpayo kay Soyang, hindi ito natitinag. Sa halip sinisi pa niya ang kanyang ina sa pagpapakomplikado ng sitwasyon. Paulit-ulit niyang sinabi sa nanay na kaya niyang palakihin ng maayos ang bata. Hindi niya kailangan ng pag-aalala at pakikialam nila sa buhay niya. Bilang ina, alam ng nanay ni Soyang na hindi ganoon kadali ang pagpapalaki ng bata. Maraming bagay ang kailangang gawin para mapalaki ang isang anak. Kung walang tulong, hindi niya kakayanin lahat ng ito ng mag-isa. Pero nang marinig ito, hindi naniwala si Soyang. Akala niya niloloko lang siya ng nanay para isuko ang bata. Kaya tiniyak niyang gagawin niya ng maayos ang lahat. Gaano man kahirap, aalagaan niya ang anak at palakihin hanggang pagtanda. Tumanggi si Soyang sa tulong ng kamag-anak dahil noong bata siya, busy sa negosyo ang mga magulang at hindi siya inasikaso. Noong panahong iyon, isang katulong lang ang nag-aalaga kay Soyang. Wala siyang naranasang pagmamahal mula sa kanyang mga magulang. Bukod dito, hindi permanente ang katulong. Kapag nakikilala niya ang isa, papalitan agad, kaya laging hindi sigurado si Soyang. Ngayon, ayaw na niyang maranasan ng anak niya ang ganitong kahirapan. Nang marinig ito, labis ding nasaktan ang puso ng ina ni Soyang. Kung hindi dahil sa buhay, bakit niya hahayaang lumaki ng ganoon ang anak? Ngunit mauunawaan lang ang mga ito kapag naging magulang na rin siya. Para sa baguhang ina tulad ni Soyang, napakahirap ng lahat. Sa unang araw ng pag-aalaga, hindi alam ni Soyang ang gagawin nang umiyak ang anak. Hindi niya maintindihan ang kailangan ng anak na hindi pa makapagsalita. Kaya, dinala ni Soyang ang anak sa doktor para humingi ng tulong. Ngunit pagkatapos suriin, sinabi ng doktor na normal lang ang kanyang anak. Pero di maintindihan ni Soyang bakit patuloy na umiiyak ang bata, kaya di siya makatulog buong araw. Labis na nalulungkot si Soyang at hindi alam ang gagawin. Pero di alam ng pamilya ni Soyang ang kanyang kasalukuyang kalagayan. Sa payo ng mga tiyuhin, nagpasya si Chunki na tulungan ang kapatid sa mga alalahanin. Kaya lumuhod si Chunki sa harap ng lolo at sinabing lasing siya nang mabuntis ang isang babae. Ngayong umalis ang babae, walang mag-aalaga sa bata, kaya kailangan niyang iuwi ito. Ang ina, na katabi niya, ay labis na nagulat dahil di inasahan ang desisyon ng bunsong anak. Samantala, ayaw ni Soyang na iuwi ang kanyang anak. Ang ginawa ni Chunki ay sumisira sa reputasyon ng pamilya. Sa oras na iyon, lumabas si Hijay. Sinisi rin niya ang dalawang nakababatang kapatid at ang bunsong anak.
Dahil sa usapin ni Soyoung, naghiwalay ang grupo ng dalawang tiyuhin at si Chunki. Nagsimula silang magsisihan. Kabaligtaran sa kanilang pagkabigla, nakakagulat na ang lolo ay napakatahimik tungkol dito. Hindi pinarusahan ni lolo si Chunki, pero hiniling na anyayahan agad ang pamilya ng ina para pag-usapan ang kasal. Nagkatinginan ang dalawang tiyuhin at si Chunki nang marinig yon dahil katang-isip lang nila ang kwento. Kaya ngayon, hindi nila alam kung saan sila makakahanap ng tao. Matapos mag-usap, napilitan silang ipabalik kay Soyoung ang kanyang anak. Dahil sa problema ng anak, nalungkot ang ina at uminom para malunod ang hinagpis. Hindi niya inasahan na ang kilos niya kay Soyoung ay makakaapekto kay Chunki. Nag-alala ang ina ni Soyoung sa kinabukasan niya. Kung tumanda siyang walang maaasahan, paano siya mabubuhay? Habang nag-aalala ang pamilya, nahihirapan pa rin si Soyoung sa umiiyak na bata. Kapag natutulog na at inihihiga sa kama, bigla itong umiiyak ng malakas. Hindi alam ang gagawin, hawak lang niya ang anak habang umiiyak din siya. Kinabukasan, hindi na niya nakayanan, sumakay siya ng taxi pabalik sa dating bahay. Para hindi makita ng lolo't lola, dinala niya ang bata sa bahay ni Hee Moo-young. Agad pumunta roon ang ama niyang si Hee-jae nang malaman ito. Galit pa rin ang ina ni Soyoung, ayaw siyang makita kahit alam na bumalik na siya. Sa harap ng kanyang ama, inihayag ni Soyoung ang lahat ng kanyang kahinaan. Iba ang ugali niya ngayon kumpara sa pagiging matigas ng ulo sa harap ng ina. Sinabi niya sa ama na kahit anong gawin, umiiyak pa rin ang bata. Wala na siyang magawa kaya bumalik na lang siya. Gusto na niyang sabihin ang totoo sa lolo't lola para makauwi at makasama sila. Pero sinabi ni Hee-jae kay Sohyung na kung gagawin yon, di niya iisipin ang paninindigan ng mga lolo't lola bilang magulang. Kaya sa payo ng ama at mga tiyuhin, pumayag si Sohyung na palakihin ang bata bilang anak ni Chunki. Sa ganitong paraan, may papaliwanag nila ito sa kanyang mga lolo't lola. Nang makita ng mga lolo't lola ang bata, pansamantalang tumigil sila sa usapin tungkol sa kasal ni Chunki. Araw-araw, masayang inaalagaan nila ang kanilang unang pamangkin. Noong una, maganda ito para sa lahat. Pero nagkaproblema ng di makatulog si Sohyung nang wala ang anak sa tabi. Buong araw siyang umiiyak. Naisip pa niyang uminom ng sleeping pills. Naawa at nagalit ang ina nang makita ang anak sa ganitong kalagayan. Mula simula hanggang dulo, lahat ay desisyon ni Sohyung. Dahil sa kanya, kaya naging ganito. Pero sa huli, siya ang di nakayanan ng ganitong buhay. Nang makita ng tiyahin ang kondisyon ni Sohyung, inakala niya na malamang na postpartum depression ito. Ang sakit na ito ay hindi lang nakakatakot, kundi madalas ding nagiging sanhi ng pag-iyak, kaya kailangan nilang mag-isip ng paraan para mapagaling si Sohyung. Habang pinag-uusapan ng tiyahin at ina kung paano malulutas ang problemang ito, nagpumilit si Sohyung na sabihin sa kanyang mga lolo't lola ang katotohanan. Anumang parusa ang kailangan niyang harapin, tatanggapin niya. Kailangan lang niyang maibalik sa kanya ang bata. Nakita ng tiyahin na hindi maganda ang sitwasyon, kaya mabilis niyang hinila pabalik si Sohyung at sinabihan siyang huwag magmadali. Sa oras na iyon, inisip ni Sohyung na kasalanan lahat ng kanyang ina. Ibinaling niya ang sisi sa kanyang ina sinasabing, simula nang malaman mong buntis ako, hindi ka kailanman tumayo sa lugar ni inay para intindihin ang mga problema ko, bagkus ay laging mo akong tinutulan ng paulit-ulit. Nang marinig ng ina ni Sohyung ang mga paratang ng kanyang anak, hindi na niya ito kayang tiisin. Namumula na ngayon ang mukha ng dati mahinahong ina sa galit. Punong-puno ng luha ang kanyang mga mata habang nakatitig kay Sohyung. Nagkasagutan ng dalawa, ngunit hindi ito nakabago sa desisyon ni Sohyung. Determinado siyang sabihin sa kanyang lolo't lola ang totoo, anuman ang mangyari. Basta maibalik lang ang anak sa kanya, wala siyang pakialam sa iba. Labis na nalungkot ang ina nang makitang ganoon na ang kanyang anak. Habang nag-aalala ang lahat kay Sohyung, siya'y kumilos ng makasarili. Nang umalis ang ina, nagsisi si Sohyung at humingi ng tawad, binitawan ang ideya. Bagamat sumuko, nagreklamo si Sohyung na hindi siya inaalagaan ng tiyahin. Dapat daw ay inaalagaan siya ng maayos dahil bagong panganak lang siya. Nang makita ang anak na lalong nagagalit, ang inay walang magawa, kaya dinala ng ina ni Sohyung sa lola niya para siya mismo ang magsabi. Pero kahit gaano karami ang reklamo ni Sohyung dati, wala siyang lakas loob sabihin sa lola niya ang tungkol sa bata. Nagsinungaling na lang siya na may problema sa katawan dahil sa trabaho, kaya kailangan niyang magpahinga. Nang marinig ito, naawa ang lola sa kanyang paghihirap. Sinabi ng lola na alagaan ang katawan at ipagpaliban muna ang trabaho. Kapag gumaling na siya, saka na magtrabaho. Kaya nakauwi si Sohyung, gaya ng gusto niya. Sa kabilang banda, nang malaman ni Hyunchul na nanganak na si Sohyung, gustong-gusto niyang makita ang anak. Kaya nagpunta si Inchul kay Sungki para itanong kung nasaan si Sohyung. Nakita ni Sungki si Inchul na nagtatanong tungkol sa bata. Naisip niya kung alam ni Inchul na wala sa lungsod ang kapatid at anak, di siya magmamadali. Sinabi ni Sungki kay Hyunchul na nasa probinsya ang kapatid. Di niya inasahan na sabik si Hyunchul makita ang anak kaya nagmaneho pa probinsya. Ayaw makita ni Sohyung si Hyunchul kaya sinabi ni Sungki kay Inchul ang mensahe ng kapatid na umalis agad. Nang malaman ni Himyong na ito ang nagpahirap sa pamangkin, sinabi niya kay Chunki na kunin ang baseball bat at boxing gloves.
Determinado siyang bigyan si Hyunchul ng aral na di niya malilimutan. Pagkabalita, nagmadali rin sina Hee-jae at Hee-ju, dala ang kanilang mga sandata. Samantala, desidido si Hyunchul na kunin ang bata. Hindi na matiis ni Hee-myung at gustong suntukin si Hyunchul, pero mabutit pinigilan siya ng dalawang pamangkin sa tabi niya dahil abogado si Hyunchul. Kung bigla silang kumikilos, agad niyang makikita ang kanilang kahinaan at mababaligtad ang sitwasyon. Nang makitang wala nang pag-uusapan, sumakay na lang si Hyunchul sa kotse at umalis. Nang oras ding iyon, tumakbo si Hee-ju para hanapin si Hyunchul at makipag-usap. Nang malaman na umalis na si Incheon, sinisi ni Hee-ju ang kapatid at pamangkin sa kanilang kahinaan. Dalawa sila pero hindi nila kayang talunin ang isa. Hanggang umalis si Hee-myung, tumakbo si Hee-jae na may hawak na patpat. Hindi mapigilan ni Hee-ju na magreklamo sa mahinang kalusugan ni Hee-jae. Pagdating niya, naayos na ang lahat ng bagay. Kinabukasan, pinuntahan ng ina ni Ha-inchul si So-hyung. Akala niya, gagamitin ni So-hyung ang bata para bantaan sila at makuha ang gusto. Ngunit, alam ng kapatid ni Ha-inchul ang tama at mali. Humingi siya ng tawad kay So-hyung para sa ina, pero inaalok din na ampunin ang bata. Sinabi rin ng ina na ibigay ang bata dahil apo niya, pero ngumiti lang si So-hyung. Ang nangiting iyon ay puno ng paghamak sa walang hiyang ina sa harap niya. Matatag siyang tumayo at umalis kahit hinabol siya ng kapatid ni Ha-inchul. Pero kumpara kay So-hyung na iniwan ng nobyo, sa kanilang malaking pamilya, sina Hee-ju, at tiyahin niya ang modelo ng perpektong mag-asawa sa mata ng lahat. 30 taon ng mag-asawa ang dalawa. Araw-araw, nabubuhay ang tiyahin sa pagmamahal ng kanyang asawa. Hindi na siya kailangang magtrabaho o gumawa ng gawaing bahay. Ang kailangan lang niya araw-araw ay magbihis ng maayos at mag-enjoy. Kahit matagal na silang kasal at walang anak, hindi siya pinupuna ni Hee-ju. Kapag nalulungkot siya, inaaliw siya nito na okay lang walang anak. Seryoso pa si Hee-ju sa reklamo ng asawa dahil wala silang alalahanin sa bata. Tuwing may libreng oras, magkasama silang naglalakbay kahit saan. Dahil sa pag-aalaga ng asawa, elegante at kumpiyansa ang tiyahin. Pero dahil ang pag-ibig ay pagbibigayan, itinuturing din niya si Hee-ju bilang kanyang lahat. Sa lahat ng bagay, isinasaalang-alang ng tiyahin ang posisyon ni Hee-ju. Tuwing pinaparusahan si Hee-ju ng biyenan at mga bayaw, agad siyang tumatakbo para protektahan ang asawa. Ngunit simple lang ang tiyahin, kaya hindi siya magaling makitungo sa kanyang mga hipag. Tuwing may pagtitipon, pinupuna siya ng asawa ni Hee-min na wala siyang alam gawin kundi umasa sa asawa. Kapag nagbibigay ng regalo sa panganay na hipag, sinisisi siya ng ina ni So-hyung na puro walang kwentang bagay lang ang alam niyang ibigay. Ang sunod-sunod na puna ng dalawang hipag ay labis na nagpalungkot sa tiyahin. Hindi niya maintindihan bakit laging mali ang pagkakaintindi sa kanyang damdamin. Nang malaman ito ni Hee-ju, agad niyang inaliw ang kanyang asawa. Sabi niya, dahil napakabait ng asawa niya, siguro hindi lang naiintindihan ng lahat. Naniwala siya na maiintindihan din nila pagkalipas ng ilang panahon. Sinabi ni Hee-ju sa asawa na baka galit pa rin sa kanila ang panganay na hipag kaya hindi tinanggap ang regalo. Lumabas na gusto pala ng nanay ni So-hyung na ampunin ng pamilya ni Hee-jae ang anak niya para di maapektuhan ang kanyang anak. Umuwi si Hee-ju para tanungin ang opinyon ng asawa niya. Paulit-ulit niyang sinabi na di talaga siya gusto ng anak, gusto lang tumulong sa ate at kuya niya sa mga problema nila. Kahit sinabi niya yon, di pa rin pumayag ang asawa niya na ampunin ang bata dahil siya mismo lumaki ng walang ama. Sa buong buhay niya, nakaranas siya ng maraming diskriminasyon at paghamak mula sa mga tao sa paligid niya. Kaya di niya kayang palakihin ang isang batang ipinanganak na walang ama. Nang makitang di pumayag ang asawa niya, tinanggihan din ni Hee-ju ang mungkahi ng ate at kuya niya. Di pagpayag sa pag-ampon at pagiging handa mag-alaga ng bata, magkaiba yan para sa tiyahin. Nang malaman ng tiyahin na nag-iisa si So-hyung sa bahay, isang babaeng hindi pa nakapagluluto ang nag-aral gumawa ng sopas na damong dagat. Bukod dito, naawa siya sa kalagayan ni So-hyung. Samantala, hindi maisip ni Hee-myung kung paano namuhay ng komportable ang kanyang kapatid dahil sa kanyang maramot na asawa. Buong buhay niya ay kumita lang siya ng pera at hindi nakaranas ng kalayaang pinansyal kahit minsan. Sa kumpanya, isa siyang pinuno na may napakataas na sweldo. Ngunit sa bahay, napakaliit ng kanyang buwanang allowance, kaya't hindi magawa ni Hee-myung ang mga gusto niya dahil sapat lang ang pera para sa isang pagpapagupit. Sa bahay, araw-araw gumagamit ng calculator ang asawa para sa gastusin ng pamilya. Kahit napakahigpit niya, madalas pa rin siyang magreklamo tungkol sa kahirapan. Sa loob ng maraming taon, kaunti lang ang nabili niya para sa kanyang mga biyenan. Kahit sa pagbili ng gamot kapag may sakit, napakahigpit niya at nangungutang pa sa hipag. Sa mga gamit bahay naman, hanggat magagamit pa, hindi niya ito papalitan kailanman. Napakahirap para sa mag-asawa na magpasya na maglakbay. Pero sa huli, nagplano pa rin siyang mag-backpack para makatipid. Gusto pa ni Hee-myung bumili ng ice cream, pero tumanggi ang asawa. Ilang dekada nang tinitiis ni Hee-myung ang kanyang kuripot na asawa. Naramdaman niyang napakahiya ng buhay niya kaya kinausap ang ama ni So-hyung. Sabi ni Hee-myung, pagod siya sa trabaho pero walang karne sa mesa, gulay lang. Araw-araw ganon, kaya nalulungkot si Hee-myung. Sabi ni Hee-jae sa kapatid, nalagpasan mo ang ilang dekada, konting tiis pa.
Pero ngayon, ayaw na ni Himyong magtiis. Desidido siyang labanan ng asawa hanggang sa huli, kaya pag-uwi, kinuha niya ang kumot at pumunta sa silid-aklatan. Gusto na niyang mamuhay ng hiwalay sa asawa. Mula noon, nagsimula ng magpakasaya si Himyong. Araw-araw, nagluluto siya para sa sarili, gumagamit ng kaunting pera para kumain ng maraming steak bilang kabayaran sa mga taong namuhay sa kahirapan. Ngunit dahil kakaunti lang ang pera, matapos ang maikling panahon, naubos na niya lahat ng kaunting pera kaya napilitan siyang magutom. Hindi na makatiis si Heejo na makita ang kanyang kapatid sa ganoong kalagayan. Para matulungan si Himyong at mapanatili ang dangal ng kapatid, naglagay si Heejo ng pera sa 3 sobre. Nagsinungaling siya na ito'y perang ipinahiram niya noon at nabayaran na. Gusto niyang hatiin ito sa 2 kapatid, 1,000,000 won bawat isa. Kahit nakabalat kayo, naunawaan pa rin ni Himyong ang intensyon ni Heejo. Para sa kanya, ang sobre ng pera ay tanda ng awa, kaya galit na umalis si Himyong. Labis siyang nasaktan sa ginawa ng kanyang nakababatang kapatid. Lalo niyang nadama na wala siyang silbi at kaawa-awa. Umalis si Himyong ng gabing iyon. Puno ng negatibong damdamin ang kanyang puso. Hindi makapaniwala si Heejo na ang kabaitan niya ay hindi naunawaan ng kapatid. Ngunit hindi niya alam na si Himyong ay labis ding nalulungkot sa loob. Lumabas na matapos magretiro si Himyong, naramdaman niyang wala na siyang silbi. Nahihirapang matulog at kumain si Himyong at naiinis sa tuwing nakikita ang asawa. Ayaw na ayaw niyang marinig ang kahit anong ingay mula sa kanyang asawa. Hindi maibsan ni Himyong ang damdamin, kaya gising magdamag at walang sinasabihan. Inimpake niya ang kanyang maleta at umalis ng bahay. Sumakay siya sa kotse at nagtungo sa isang di pamilyar na lugar. Sa totoo lang, ayaw ni Himyong gumawa ng bagay na ikaaalala ng lahat. Ngunit simula nang magretiro, ang kuripot niyang asawa ay lalong naging kuripot. Maraming beses niya itong kinuwestiyon. Mayroon naman silang pera, bakit kailangan nilang mamuhay ng ganito kalungkot? Ngunit pinunas siya ng asawa dahil wala na siyang kinikita ngayon. Bukod doon, sinisi rin siya nito dahil hindi raw nag-iisip para sa kinabukasan. Kung di sila mag-ipon ngayon, wala silang pera pagtanda. Dahil sa araw-araw na ganito, sobrang nape-pressure si Himyong. Kaya niya piniling umalis ng bahay ng ganun. Di niya inasahan na di man lang nag-alala ang asawa niya. Akala niya di kakayanin ni Himyong ng matagal. Pag naubos na pera, siguradong babalik din siya. Pero hanggang ika-4 na araw, di pa rin umuwi si Himyong. Dito na nag-alala ang asawa at hinanap ang anak para mag-usap. Sinisi ng anak ang nanay sa pagiging kuripot, kaya umalis ang tatay. Nagalit at umiyak ang nag-aalalang asawa sa sinabi ng anak. Sabi niya, ginawa niya yon para may seguridad sila pagtanda. Wala nang ibang pagpipilian ng anak, kaya kinailangan niyang hanapin sina Heejo at Heejay para pag-usapan ang solusyon. Nang marinig ng dalawa ang paliwanag ng apo, nagpasya silang itago muna ito sa ama. Kaya nagsinungaling na may sipon si Himyong at tumatanggap ng IV. Makakauwi lang si Himyong kapag ganap na siyang gumaling. Matapos nilang linlangin ang ama, sinimulan nilang hanapin ang nakababatang kapatid. Para mahanap si Himyong, hiniling ni Heejo sa biyenan na tumulong maghanap ng manghuhula. Ikinuwento ng biyenan ni Heejo ang sinabi ng manghuhula sa kanila. Sinabi niyang nasa timog na bundok si Himyong, umiiyak at hindi alam kung makakauwi pa. Nang marinig ni Heejo na nanganganib si Himyong, labis siyang nag-alala at agad sinabi kay Heejay ang balita. Pagkatapos, sinunod ng dalawa ang payo ng manghuhula. Hating gabi, naupo sila sa tabi ng daan at nagsagawa ng ritual para ibalik ang kaluluwa ni Himyong. Kinabukasan, galit na ang ama dahil ilang araw nang hindi nakikita si Himyong. Pinagalitan niya ang mga anak, sinabing huwag sabihing may sipon si Himyong. Kahit malayo na ang narating, dapat bumalik na si Himyong. Sinabihan din niya si Heejay na gumawa ng board sa pinto para mag-check-in si Himyong araw-araw. Bigla, nalaman ng matandang ina ang katotohanan. Galit at nag-aalala, tumakbo siya sa bahay ni Himyong, umiiyak at nagtatanong kung bakit nangyari ito. Biglang lumitaw si Himyong sa tindahan ni Heejo. Nagulat si Heejo nang makita ang kanyang kapatid. Agad niyang ginawa ang hiniling ni Himyong. Una, pinakain niya si Himyong. Pagkatapos kumain, dinala ni Heejo si Himyong sa kanilang ama. Para itago ang totoo, sinabi ni Himyong na galing sipon, pero nagalit ang ama. Itinuro ng ama ang 3 magkakapatid at pinalayas sila. Ang galit na ito ay nagdulot ng takot sa mukha ng 3 magkakapatid. Nang malaman ng ina na tumakas si Himyong, agad siyang umuwi para sabihin sa asawa. Nakita ng ama ang pagsisinungaling ng mga anak, kaya hindi na niya napigilan ang galit. Kahit may pamilya na silang lahat, binugbog pa rin ng ama ang 3 anak na lalaki. Ang 3 magkakapatid na binugbog ay naghihilom ng paa at nagtataka kung paano nalaman ng ama. Kahit nakauwi na si Himyong, hindi pa rin siya komportable. Gusto pa rin niyang matulog nang hiwalay sa asawa at dinala ang kumot at unan sa study. Pero ngayong pagkakataon, hindi siya tinantanan ng asawa niya. Kaladkad niya ito papunta sa silid tulugan. Nang lumaban siya, kinagat pa ng asawa ang kanyang braso. Kinabukasan, si Himeo, nag-aalangan pa rin, nagbukas loob sa mga kapatid niya. Sinabi niyang napakabangis ng asawa niya, napakahamak ng buhay niya, parang bilanggo. Pero gaano man magreklamo si Himyong, hindi masyadong pinansin ni Heejo at Heejay, lalo na si Heejay.
Hindi niya inintindi ang sinabi ng kapatid. Abala lang siya sa pagkain ng ribs sa harap niya. Mataas pala ang presyo niya, kaya karaniwan ay matipid siyang kumakain sa bahay. Hindi dahil alam niyang kontrolin sarili, kundi dahil laging pinapaalalahanan ng asawa. Ngayong magkasama na at kumakain ng karne, hindi na niya mapigilan ang sarili. Nang makitang halos ubos na ang platong may karne, pinigilan ni Hiju si Hije. Naisip niyang siya na ang magbabantay sa kapatid para sa kalusugan nito. Si Haemyong naman, sa puntong ito, bumitaw na sa lahat. Kaya sinabi niya kay Hiju na huwag nang pigilan si Hije. Kaysa mamuhay ng duwag, dapat siyang mabuhay ng masaya at nasisiyahan. Kahit mamatay siya kalaunan, wala siyang pagsisisi. Nagalit ng husto ang kanilang ama kaya nagkasakit. Nang mabalitaan ng mga anak, agad silang pumunta para alamin ang kalagayan. Gusto sanang magtanong ni Hiju, pero sinipa siya ni Haemyong sa binti. Lumuhod silang dalawa sa harap ng kanilang ama. Nang makita niya ang tatlong anak na nakaluhod, ayaw silang patawarin ng ama. Nang makitang gusto ng ama umupo, nagmadali silang tumulong para pakalmahin siya. Ngunit hindi sinasadyang na itulak niya silang lahat palayo. Para di mag-alala ang ama, nagpa siyang ayusin ni Himyong ang usapin ng pamilya pagka-uwi. May inihanda siyang mahabang talumpati, pero tinanong siya ng asawa kung sapat ang 300,000 won buwanang baon. Nagulat si Himyong nang marinig ito. Bagamat hindi malaki ang 300,000 won sa iba, para sa kanya na sanay sa pagtitipid ng asawa, ito'y hindi malilimutang sandali. Kaya't agad niyang tinanggap ang plano ng kanyang asawa. Kasabay nito, nangako siyang mag-iingat sa kanyang mga salita at kilos sa hinaharap. Sa puntong ito, akala ni Himyong tapos na ang lahat. Pero biglang naging malambing ang asawa niya. Tinanong niya si Himyong kung mahal pa rin niya ito. Sinabi pa niyang handa siyang magsakripisyo para kay Himyong. Ang dating maramot at malamig na babae ay nakatingin sa kanya ng taimtim at taos-puso. Nagulat si Himyong dahil hindi katulad ng asawa niya ang mga salitang ito. Hindi siya makapaniwala na isang pag-alis lang, nagbago na ang ugali ng asawa niya sa loob ng ilang dekada. Pagkatapos, nagpunta sila sa supermarket, si Himyong takot at nagtataka. Lubos na nagbago ang kanyang asawa kumpara sa dati. Sa halip na magdesisyon mag-isa, patuloy siyang nagtatanong kung ano ang gusto niyang kainin. Pagka-uwi, agad hinanap ni Himyong si Hiju para magyabang at hingin ang milyong hindi niya nakuha dati. Hindi inasahan ni Hiju na siya ang magiging kawawa, kaya kinailangan niyang magbigay ng pera kay Himyong. Sa puntong ito, natuwa si Himyong. Kinuha niya ang pera at tumalikod para umalis. Nakakaawa lang si Hiju. Mabait siyang tumulong sa kapatid pero walang pasasalamat na natanggap. Isang bagay ang lumipas, isa pa ang nangyari. Sa panahong ito, personal na nakahanap ang kanilang ama ng blind date para kay Soyoung. Hindi alam na may anak na pala ang pamangkin at inabandona. Dahil nagsinungaling si Soyoung dati na sobrang busy sa trabaho, pumayag ang lola na umuwi siya para magpahinga. Pagkatapos, bilang tiyahin ng bata, siya na ang nag-aalaga nito buong araw. Sa simula, normal lang na maging malapit siya sa bata dahil kapamilya rin naman. Pero pagkalipas ng ilang araw, unti-unting nawala ang pagpipigil ni Soyoung. Nang alagaan ng lola ang bata, pinunan niya ito dahil hindi raw naghuhugas ng kamay. Sinabi rin niya na mali raw ang pagkarga ng lola sa bata. Hinintay pa niyang matulog ang lahat bago dinala ang bata sa kanyang kwarto. Nang makita ito ng nanay niya, pinaalalahanan siyang mag-ingat dahil madaling mahalata. Ngunit ngayon, ayaw nang itago ni Soyoung. Kaya nakipagtalo siya sa kanyang ina na kung mabunyag, sasabihin niya ang totoo. At dumating ang araw na kailangan niyang dalhin ang bata para magpabakuna. Nagreklamo si Soyoung na hindi sapat ang ospital sa bayan, kaya iginiit niyang bumiyahe ng ilang daang kilometro sa malaking ospital sa lungsod. Hindi makipagtalo ang ina ni Soyoung, kaya sumunod na lang siya. Sa ospital, tumingin si Soyoung sa paligid at nakakita ng mga mag-asawang nagpapabakuna ng anak sa lahat ng sulok. Nakikita ang kasiyahan ng iba, hindi maiwasang malungkot si Soyoung. Dito, sinabi ng kanyang ina na isipin ang personal na buhay. Pero sabi ni Soyoung, walang kwentang lalaki lang ang laging kasama ng pamilya. Pagkatapos, nag-isip si Soyoung ng magandang kinabukasan para sa sarili. Sa pagkakataong ito, naisip niya na malulutas ang problema sa pag-aasawa ng diborsyadong lalaki na may mga anak din. Ngunit di alam ng lolo na may anak na siya bago ikasal, kaya nag-aalala pa rin at agad nag-ayos ng blind date para kay Soyoung. Maingat niyang pinili ang tao. Ipinakilala niya ito bilang apo ng kanyang mayamang kaibigan. Nagtapos sa prestigyosong unibersidad sa ibang bansa at may matatag na trabaho. Kaya't sa background ng pamilya o antas ng edukasyon, ang tao ay perpektong tugma para kay Soyoung. Ngunit nang marinig ang tungkol sa mahusay na kandidato, agad tumanggi si Soyoung nang walang pag-iisip. Pero di siya pinayagan ng lolo na tumanggi dahil sa loob ng 2 taon ay 40 anyos na siya. Habang tumatagal siya sa paghihintay, mas mahirap makahanap ng angkop na kapareha. Kaya inutusan siya ng kanyang lolo na talagang sumama sa blind date sa pagkakataong ito. Pero sa ngayon, di masabi ni Soyoung ang totoo sa lolo niya, kaya tiis na lang at nangakong darating sa oras. Pagbalik sa kwarto, nagalit si Soyoung at inilabas ito sa mga magulang niya. Inisip niya na dahil di siya pinayagang magsabi ng totoo, kaya nangyari ang lahat ng gulo. Nang marinig ito ng tatay niya, sinabi niyang pumunta na lang siya gaya ng dati.
Noon pwede niyang sabihing di niya type ang isa pero ayaw ni So-young bumigay ng ganun-ganun lang. Galit na galit siya at gustong tawagan agad ang isa para kanselahin ang blind date. Hinala niya na masamang tao siguro ang isa. Kung hindi, bakit wala pa siyang girlfriend sa edad na halos 40? Sawang-sawa na ang nanay niya sa kalokohan kaya tinitigan siya at tinanong kung may karapatan pa siyang manita. Siya mismo'y di magaling humusga ng tao kaya nagkaanak at inabandona tulad nito. Nalungkot ng husto si So-young sa sinabi ng kanyang ina. Inakala niyang hinihikayat siya nitong manlinlang ng iba. Pinunan niya ang ina sa pagkakaroon ng moral na problema. Maging ang ama ni So-young ay hindi na nakatiis sa sinabi niya. Sinabihan siyang maging mahinahon at igalang ang matatanda. Walang pumipilit sa kanya na magpakasal sa pamilyang ito. Sinabi lang na pumunta para bigyan ng respeto ang kanyang lolo. Sa patuloy na pagpuna ng magulang, natahimik si So-young. Galit niyang dinala ang bata sa silid. Naiinis ang ina, ngunit walang magawa. Kapag may oras, tumutulong ang tiyahin sa pag-aalaga ng bata. Ang paghawak niya sa bata ay ikinasiya ng matandang ina. Alam ng biyenan na hindi siya makakaanak tulad ng ibang babae. Di alintana ni Hiju, nag-aalala ang ina sa kanilang pagtanda. Kaya madalas niyang pinupuna ang pangatlong manugang. Ito rin ang nagpalungkot ng husto sa tiyahin. Ilang taon na siyang sumubok ng iba't ibang paraan, ngunit wala pa ring bunga. Nang pintasan siya ng biyenan, hindi napigil ang luha. Nakita ni Hiju ang umiiyak na asawa, nadurog ang puso. Paulit-ulit niyang tinanong ang asawa kung anong nangyari. Nalaman na ang ina ang may gawa, kaya kinausap niya ito. Sinabi niyang huwag nang gagamitin ito laban sa asawa. Kahit walang anak, masaya pa rin silang mag-asawa. Sabi pa niya, pagod na siya sa alalahanin ng mga kapatid. Pinigilan ni Mihija si Hijo bago mailahad ang tungkol kay So-young. Nag-alala ang tiyahin nang makitang lalong nagagalit ang asawa. Para magkabati sila, humingi siya ng tawad sa biyenan. Pagkatapos ay dali-dali siyang umalis. Nang makita ni Hiju na umalis ang asawa, agad din siyang humabol. Bago umalis, hindi niya nakalimutan protektahan ang kanyang asawa. Sinabi niyang mabait ang asawa at huwag banggitin ang hindi na nito pagbubuntis. Pagkaalis ni Hiju, tinulungan ni Hija ang kapatid makipag-usap sa ina. Sinabi niya sa ina na huwag itong dibdibin. Kahit medyo nagsalita si Hiju sa matatanda, iginalang pa rin niya ang ina. Kinabukasan, nakipagbati si Himyong sa kanyang asawa. Nag-alok siya na magbakasyon ang buong pamilya. Masayang pumayag ang kanyang asawa at si Hiju. Nang sabihin kay Hija, agad tumanggi ang panganay na hipag. Tumanggi siya dahil hindi kaya ni Hija ang matinding gawain o ehersisyo. Ngayong nagsalita na ang asawa niya. Hindi na naglakas loob si Hija na tumutol sa desisyon nito. Kahit gustong-gusto niyang sumama, wala siyang lakas ng loob na magsalita. Kinabukasan, tinawagan ni Hija ang dalawang kapatid at hiniling na isama ang pamilya. Malinaw na maayos na ang kanyang kalusugan ngayon. Kahit pag-akyat sa bundok ay kaya na niya. Pero laging iniisip ng asawa na masama pa ang kalusugan niya at kailangan magpahinga. Habang kausap sa telepono, di alam ni Hija na nasa likod pala ang asawa at narinig ang pagsasalita niya ng masama. Nang malaman ng matandang ama na kinansela ng asawa ni Hija ang lakad dahil sa alalahanin sa kalusugan, pinunan niya ang manugang sa sobrang pag-aalaga. Saka, hindi raw maganda na nasa bahay lang palagi ang isang lalaki. Kaya inutusan ng ama ang mag-asawa na sumama sa pamilya ni Himyong at Hiju. Tuwang-tuwa si Hija sa sinabi ng ama, pero di niya ipinakita sa asawa. Pagkatapos ng unang hakbang, masigasig na pinag-usapan ng magkakapatid ang plano. Sinabi ni Hija at Himyong na bumili ng damit akyat. Pero tumutol ang tiyahin. Hindi mura ang mga damit akyat. Bukod sa mag-asawa, kailangan din nilang bayaran ang 4 pang tao. Malaking halaga ito ng pera. Nang marinig ni Hija ang pagtutol, sinabi niyang, di sasama ang asawa kung siya ang bibili. Sa huli, nasa kay Hijo ang desisyon kung matutuloy sila o hindi. Kuripot ang asawa ni Himyong. Nakita niya ang sitwasyon, kaya hinimok niya si Hijo na maging mapagbigay. Ayaw gumastos ng tiyahin, kaya ayaw niyang bayaran ng mag-asawa ang lahat. Sa puntong ito, nahihirapan si Hiju sa sitwasyon. Sa huli, singilin niya ang orihinal na presyo at hayaang magbayad ang dalawang kapatid. Kaya ng gabing iyon, tinawagan ni Hiju ang kanyang mga kapatid. Sabi niya, gusto niyang bumili pero nagreklamo ang asawa niya sa daldal ng asawa ni Himyong. Pero pwede niyang patago ipabayad sa mga kapatid ang orihinal na presyo ng hulugan. Nakitang walang ibang paraan si Himyong, kaya pumayag siya sa plano. Pero sinabi ni Himyong kay Hiju na sasabihin niyang libre ito sa asawa niya. Kung hindi, magreklamo sa kanya ang kanyang kuripot na asawa. Pumayag si Hija. Ayaw niyang mag-away ang kapatid at hipag dahil sa damit.
Bago pa maibaba ni Hee-ju ang telepono, biglang pumasok ang kanyang asawa. Kaya napilitan si Hee-ju na madaliang ibaba ang telepono. Nagrereklamo ang asawa niya tungkol sa kuripot na asawa ni Hee Myung. Wala siyang magawa. Matapos ang ilang araw na pagpaplano, na-schedule na ang pamilya camping. Mula umaga, nagsimula ng maghanda ang tatlong pamilya para sa lakad. Pagdating, hinila ni Hee Myung si Hee-jae sa isang tabi. Nag-atubili siya ng ilang beses bago sabihin ang gusto niya sa kanyang kuya. Nahihiyang tinanong ni Hee Myung si Hee-jae kung hinahalikan pa niya ang asawa niya. Lumabas na nang bumuti ang relasyon nila, naging mas magkaibigan din sila ng asawa niya. Kagabi, gusto niyang lumapit sa asawa, pero nang malapit na, may naramdaman siyang mali. Bigla, huminga si Hee Myung at nagtanong ng isang nakakagulat na bagay. Hindi ka pa ba nagsisipilyo? Agad na nagalit ang kanyang asawa sa tanong. Mukhang naiinis siya at itinulak si Hee Myung palayo. Nagbago ang tono niya, pero nagising sila at sabay na nagsipilyo. Sa huli, kahit natupad ang gusto nila, naapektuhan pa rin ang kanilang mood. Kaya tinanong niya sina Hee-jae at Hee-ju para matuto sa kanilang mga karanasan. Sa tanghalian, tatlong lalaking takot sa asawa'y nagluto ng kanin. Samantala, lihim na nagihaw si Hee-jae ng 2 pirasong karne. Ngunit habang kumakain, lumabas ang asawa niyang naka-face mask. Kaya nagsinungaling siya na maghuhugas ng kamay at isinubo ang karne. Sa kainan, nag-isip ang mga kapatid ng paraan para makakain si Hee-jae. Kapag di nakatingin ang ate, binibigyan nila ng karne si Hee-jae. Si Hee-jae, matagal ng vegetarian, nasiyahan sa wakas sa karne. Pagdating ng gabi, nagtipon silang lahat para maglaro ng baraha. Bigla, nakatanggap ng tawag ang asawa ni Hee-jae mula kay So-hyung. Sinabi niya sa nanay na alam na ng lola na siya ang tunay na ina ng bata. Nang marinig ang balitang ito, nagulat ang buong pamilya. Agad silang umalis pa uwi. Sa kotse, hindi na kasing ingay ang tawat usapan gaya ng kanilang pag-alis. Iniisip ng lahat kung paano haharapin ang mga tanong ng kanilang ina. Sa kabilang dako, gusto ring sabihin ni So-hyung ang totoo sa kanyang lolo. Sa gayon, magiging malaya na siya. Gumaan ang loob niya at maalagaan niya ng lubos ang anak bilang ina. Ngunit pinigilan siya ng lola dahil sa kanilang edad. Ang tangi nilang hangad ay kaligtasan ng mga anak at apo. Si So-hyung ang panganay na apo, kaya maraming inaasahan ng lolo sa kanya. Kung mabunyag ito, tiyak na hindi makakayanan ng lolo ang pagkabigla. Pagdating sa bahay, nalaman nilang hindi pa alam ng ama. Napabuntong hininga sila. Pero natatakot din sila kung hindi maitatago at masisira ang lahat. Hindi maganda. Kaya pinag-usapan nila kung magsasabi ng totoo o hindi. Sabi ng asawa ni Hee Myung, dapat sabihin nila dahil hindi maitatago ito hanggang mamatay ang kanilang ama. Bukod dito, kung sasabihin nila, magiging malaya rin si So-hyung. Pero sabi ni Hee-ju at ng asawa niya, huwag na nilang sabihin. Matapos mag-isip, sumang-ayon ang asawa niya at si Hee-jae na sabihin sa ama nila ang totoo. Sa sandaling iyon, lumuhod sila sa harap ng pinakamaimpluwensyang tao sa pamilya. Umiyak si So-hyung habang nagsasabi ng totoo at si Hee-jae ay nagmadaling yumuko at humingi ng tawad. Nang malaman ng ama ang totoo, nagulat siya na matagal itong itinago ng 3 anak niya. Pagkatapos pagalitan si Hee-jae, nagbihis siya at lumabas para hanapin at turuan sina Hee Myung at Hee-ju. Nang maramdaman ni Hee-jae na delikado na, tinawagan niya agad ang mga kapatid para balaan sila. Ngunit sa oras na iyon, dumating din ang kanilang ama sa pintuan. Balak ni Hee-ju na magbiro lang. Pero nakita niyang nakangiti at kumakaway ang kanyang ama. Nang dumating ang 2 anak, bigla silang sinampal ng kanilang ama. Nakita ito ng magkapatid at mabilis na tumakbo palayo. Para parusahan sila, inutusan ng amang panganay na mag-atsara ng repolyo. Kung hindi sila makapuno ng denong garapon, hindi sila papapasukin sa bahay. Noong gabi, sabay-sabay na naghapunan ang 3 pamilya. Tinanggap na ni Lolo na ang kanyang ipinagmamalaking apo ay may anak ng hindi kasal. Naaawa rin siya sa naging kapalaran ng kanyang apo. Maya-maya, binago ni Lolo ang usapan patungkol kay Sung-ki. Si Sung-ki ay 33 taong gulang na ngayong taon. Dentista siya, gwapo, may stable na trabaho, at maraming nagkakagusto sa kanya. Pero hindi pa siya kasal dahil wala siyang interes dito. Inihayag ni Lolo na dapat maghanap si Sung-ki ng mapapangasawa sa loob ng 6 na buwan. Kasabay nito, inatasan niya ang 3 anak na bantayan si Sung-ki. Kung hindi ito magawa ni Sung-ki, parurusahan din silang 3. Ngunit hindi nila alam na may partner na si Sung-ki noon. Ang isa ay ang kanyang senior sa kumpanya. Umabot sila sa punto ng pagsasama, ngunit hindi sila kasal. Pwede silang magmahalan, pero hindi magpakasal. Samantala, binisita ng ina ni In-chul si So-hyung. Hindi pa pala sila sumuko sa ideya ng pagkuha sa bata. Para malutas ito, ipapadala nila si Hee-mu sa biyenan ni Ha-in-chul. Bago umalis, sinabi niyang aayusin niya ito para kay So-hyung. Pagkatapos noon, umalis na rin siya. Sa kaarawan ng anak ni So-hyung, nagtipon ang pamilya. Laging kasama nila ang biyenan ni Hee-ju. Dumalo rin siya sa selebrasyon ngayon. Sa sobrang saya, uminom siya ng labis. Hindi nagtagal, siya'y lubos na nalasing. Una, ipinakita niya ang kanyang boses at kumanta pa sa harap ng lahat.
Nakita ni Hee-ju ang biyenan na nawalan ng kontrol, kaya labis siyang nahiya. Para iligtas ang mukha ng biyenan, tumanggi si Hee-ju na magbuhos ng alak, ngunit pinilit siya ng ama. Sa sandaling iyon, hindi na napigilan ng biyenan ni Hee-ju ang sarili nang marinig iyon. Kahit anong gawin ng anak, ayaw niyang umalis. Umupo pa siya sa tabi ng biyenan ng kanyang anak na babae. Bukod dito, bigla niyang hinawakan ng malapit ang pisngi ng biyenan ng anak. Hindi pa siya tumigil, hinalikan pa niya ng malalim ang pisngi ng ama ni Hee-ju. Nang makita ito, natakot si Hee-ju at asawa, at mabilis na hinila ang kanilang ina. Habang papalayo, nagpupumilit ang ina na hindi siya lasing. Galit na galit ang asawa ni Hee-ju noon. Pakiramdam niya'y hindi na niya kakayanin harapin ang kanyang mga biyenan. Kinabukasan, nakalimutan na ng nanay ang lahat ng nangyari kahapon. Nang pagalitan siya ng anak, hindi pa rin niya alam ang nangyari. Sobrang galit ng anak niya kaya hindi na niya mapigilan. Kaya't galit na sumigaw ang asawa ni Hee-ju sa nanay, "Lasingkat hinalikan mo ang biyenan ko." Nabigla ang nanay pero nangyari na kaya sinabi na lang na isipin na magandang alaala yon para sa biyenan bago mamatay. Dagdag pa, dapat daw matuwa ang biyenan na hinalikan siya ng katulad niya. Nang marinig ito ng anak, lubos siyang nagulat sa kapal ng mukha ng kanyang ina. Bigla na lang nakaramdam ng panghihina ang asawa ni Hee-ju. Noong una, nagsuka lang siya ng kinain. Pero nitong 2 araw, halos lahat ng kinakain niya ay isinusuka, kaya tinawagan niya ang asawa. Pero nasa trabaho si Hee-ju, kaya sinabihan niya ang asawa na pumunta sa ospital para magpatingin. Sanay ang asawa na mahalin ng kanyang kabiyak, kaya nang marinig ito, sinisi niya ang asawa dahil hindi raw siya inaalagaan. Inisip pa niya na baka hindi na siya mahal ng kanyang asawa. Nasa trabaho si Hee-ju at naramdamang walang magawa. Hindi niya maintindihan bakit naging ganoon ang dati mahinahong asawa, kaya iniwan ang trabaho at nagmadaling isama ang asawa sa ospital. Pagkatapos ng pagsusuri, sinabi ng doktor na gastritis lang ito. Simpleng sakit lang ito at gagaling sa pag-inom ng gamot. Pero ang asawa ay nag-alala at nag-isip na baka malubhang sakit ang mayroon siya. Tinanong pa niya si Hee-ju kung sakaling mamatay siya, mag-aasawa ba ito muli ng iba? Sa oras na to, si Hee-ju ay pinahirapan ng asawa hanggang mabaliw. Sinabi niya, "Mamatay ka na muna, ako na bahala." Pagka-uwi nila, binisita ni Hee-ju ang magulang at tinukso ang anak na babae ni Soyong. Nakita niya ang magandang bata at naramdaman ang pananabik sa puso. Lagi niyang sinasabi sa asawa na okay lang walang anak. Pero sa totoo lang, gusto niya talaga. Itinago lang niya para di malungkot ang asawa. Mas mahal niya ang asawa kaysa sa anak. Kahit walang anak, basta kasama niya ang asawa, tanggap niya lahat. Nang maisip to, sumaya siya at umuwi. Pero paghubad ng damit, hiningi ng asawa na bumili ng dilatang pinya. Kaya lumabas si Hee-ju sa lamig kahit ayaw niya. Habang naglalakad, sinabi niya sa sarili na sundin na lang ang gusto ng asawa. Siyempre, may sakit ang asawa niya. Pero di gumaling ang asawa sa pinya. Kaya hiningi ni Hee-ju kay Hemo na ituro ang malaking ospital. Nagpasya siyang dalhin ng asawa para magpa-check up. Samantala, narinig ng asawa ni Hemo ang usapan at naisip kung buntis siya. Alam ni Hemo na ganoon ang iniisip ng kanyang asawa, kaya sinabi niya kay Hee-ju ang hula ng asawa. Ngunit nang marinig ito, naisip niyang ginagamit ng hipag ang usapin ng mga bata para mangasar. Nang malaman ito ng asawa, hindi na niya ito natiis. Iginiit ng babae na tawagan at tanungin ng hipag kung ano ang ibig sabihin ng mga salita nito. Nakita ito ni Hee-ju at naagapan niyang pigilan ng asawa. Ngunit sa sandaling iyon, hindi na mapigilan ng asawa ang galit. Sinabi niyang halos 5 gulang na siya ngayong taon. Puno ng hinanakit at sama ng loob ang kanyang tinig. Sinubukan ni Hee-ju na maibsan ang sitwasyon, ngunit tila lumala pa. Isa ito sa bihirang pagkakataon na nagpakita si Hee-ju ng dismaya sa harap ng asawa. Bagamat napatahimik niya ang asawa, nalungkot siya. Kahit iginiit ni Hee-ju sa telepono na hindi mabubuntis ang asawa, sinabi ni Hee-myung na posible ang lahat. Kaya't nagpadala siya ng listahan ng dieta para sa buntis ng maaga sa umaga. Ngunit hindi niya alam na kahapon, muntik nang mag-away ang kanyang kapatid at hipag dahil sa sinabi niya. Nang makita ni Hee-ju na napakamaalalahanin ni Hee-myung sa kanya, naramdaman niyang nagdudulot siya ng gulo. Bukod dito, binanggit ng asawa ni Hee-myung na walang anak ang kanyang asawa, na ikinasama ng loob nito sa kanila. Kaya sinabi ni Hee-ju kay Hee-myung na huwag na silang makialam ng hipag niya sa kanilang buhay. Naguluhan din si Hee-myung nang marinig ito. Hindi niya inasahan na mali ang pagkakaintindi ng kapatid sa kanyang kabaitan. Lalo pa, habang iniisip niya ito, mas lalong hindi niya matanggap. Kaya pumunta siya sa tindahan ni Hee-ju. Dumating si Hee-myung at tinitigan ang kanyang kapatid. Puno ng galit at pagkadismaya ang kanyang mga mata. Tanong niya, "Kailan ka nagsimulang humatol sa akin ng ganito?" Malamig at mapag-usisa ang boses ni Hee-myung. Yumuko si Hee-ju at nagpakita ng paghingi ng tawad sa kanyang kapatid. Ngunit alam ni Hee-myung na hindi tapat ang pagsori ni Hee-ju sa kanya, kaya't labis siyang nagalit. Dahil hindi sapat ang pagsaway, sinipa niya ang kapatid ng 2 beses pa. Dito, niyakap lang ni Hee-ju ang baywang ni Hee-myung at patuloy na nagsorry. Nang kumalma, inimbitahan ni Hee-ju si Hee-myung sa barbecue bilang pambawi. Doon din niya ibinuhos lahat ng kanyang sama ng loob kay Hee-myung.
Kahit maalaga at mapagmahal siya sa asawa, naging sobrang irrational ito kamakailan. Dahil dito, nakaramdam siya ng pagod at frustrasyon, pero di pa rin makalimutan ni Himyong ang masakit na sinabi ni Hee-ju kanina. Kaya pagkatapos ng barbecue, sinabi niyang, wag muna silang magkita. Hintayin na lang na humupa ang galit bago sila mag-usap ulit. Mula noon, tuwing nakikita ni Himyong si Hee-ju, iniiwasan niya ito. Hindi man lang siya tumingin kay Hee-ju. Pagkatapos, nagreklamo si Hee-ju kay Hee-jae na wala siyang kasalanan, pero hindi maintindihan bakit matagal siyang hindi kinausap ni Himyong. Umiyak si Hee-ju at sinabi kay Hee-jae na sobra siyang masama. Nang marinig ni Hee-jae ang reklamo ng kapatid, agad niyang tinawagan si Himyong para alamin ang totoo. Pero sinabi ni Himyong na sinisiraan lang siya ni Hee-ju. Pagkababa ng tawag, gusto ni Himyong hanapin si Hee-ju para magpaliwanag. Buti na lang, nakita ng asawa niya na delikado ang sitwasyon, kaya pinigilan siya. Sa pag-awat ng asawa, nagkasundo muna sina Himyong at Hee-ju. Akala tapos na ang usapin, pero naisip ng asawa ni Hee-ju na lugi sila, kaya kinausap niya ang asawa ni Hee-jae. Sinabi niya sa hipag na sobra-sobra ang asawa ni Himyong. Lagi raw binubungkal ng asawa ni Himyong ang sakit ng iba. Nang marinig to ng panganay na hipag, naisip niya na matanda na ang hipag niya. Kaya bakit pa siya mag-aabala sa ganyang maliliit na bagay? Bukod doon, naisip din ng panganay na hipag na wala namang ginawang mali ang asawa ni Himyong. Kasi nga patuloy na nagsusuka ang asawa ni Hee-ju. Mukhang buntis siya. Dahil umaasa ang lahat na mabuntis siya, kaya lahat sila nag-aalala tungkol dito. Kaya gusto ng panganay na hipag na isipin ng hipag niya na ang haka-haka ng asawa ni Himyong ay pag-aalala lang ng lahat. Pero kinontra ng asawa ni Hee-ju ang panganay na hipag. Sabi niya ginamit daw to ng asawa ni Himyong para atakihin siya ng paulit-ulit dati. Kaya ngayon, di na niya alam kung totoo ba o nagsisinungaling ang asawa ni Himyong. Habang nag-uusap sila, bigla namang pumasok ang asawa ni Himyong. Pagkakita niya sa sitwasyon, alam agad ng asawa ni Himyong na pinag-uusapan siya ng masama ng hipag niya. Matagal nang galit ang asawa ni Hee-ju sa asawa ni Himyong. Kaya ngayon di na siya nakapagpigil at sinabi na totoo yun. Ano pa ba ang magagawa niya? Nagulat ang asawa ni Himyong nang marinig yun. Di niya inakala na aaminin ng hipag niya. Yun ang diretsyo. Kinwestiyon din ng asawa ni Hee-ju ang asawa ni Himyong tungkol sa pang-aasar nito sa kanya araw-araw dahil wala siyang anak. Nasiyahan ba siya dito? Narinig ng kanyang biyenan ang kanilang ingay. Lumapit ang matandang ina at pinagalitan silang tatlo. Sinaway niya ang asawa ni Hee-ju sa kabastusan at ang asawa ni Himyong sa hindi pag-iisip bago magsalita. Samantala, hindi maayos na pinamamahalaan ng asawa ni Hee-ja, ang panganay na hipag, ang relasyon ng dalawang hipag. Pagkaalis ng matanda, ikinuwento rin ng panganay na hipag ang dahilan ng alitan nilang dalawa. Sinabi niya na sinabi raw ng asawa ni Himyong na buntis ang asawa ni Hee-ju, na naging sanhi ng hindi pagkakaunawaan. Nang marinig ito, agad na tumingin ang asawa ni Hee-ju sa asawa ni Himyong nang may galit. Nakita ng asawa ni Hee-ja na magtatalo na naman sila, kaya namagitan siya. Sabi niya, kung gusto nilang magtalo, dapat silang lumabas. Tapos, hinabol sila ng panganay na hipagpalabas. Pero nang nasa labas na sila, walang nagsalita o nag-usap sa isa't isa. Umalis ang asawa ni Hee-ju pero maikli lang ang biyahe nang huminto siya. Di siya mapakali nang makitang naglalakad mag-isa sa lamig ang asawa ni Himyong. Kaya binuksan niya ang pinto ng kotse para sa asawa ni Himyong. Pero galit pa rin ang asawa ni Himyong kaya hindi niya ito pinansin. Pagka-uwi, nagreklamo ang asawa ni Hee-ju sa nanay niya na hindi makatwiran ang biyenan. Sinabi rin niya na makasarili ang asawa ni Himyong at may kinikilingan ang panganay na hipag. Akala ng asawa ni Hee-ju ipagtanggol siya ng nanay, pero sa tingin ng nanay ay sumobra na siya. Dahil sa ginawa ng anak, nahihiya na siyang harapin ang mga biyenan nito kapag lumalabas. Samantala, sa kabilang panig, nang umuwi ang asawa ni Himyong, sinabi rin niya ito sa kanyang asawa. Naisip din niya na masyadong sensitibo ang kanyang hipag. Hindi niya sinasadyang insultuhin ang hipag, pero iginiit ito ng asawa ni Hee-ju. Nang marinig ni Himyong ang reklamo, tinanong niya ang detalye at sinabi ng asawa ang lahat ng sinabi ng asawa ni Hee-ju. Galit pa rin si Himyong kay Hee-ju. Napabuntong hininga siya na pareho silang matigas ang ulo ng kapatid at hipag niya. Bago pa man maayos ang isyong ito, may isa pang lumitaw. Kamakailan, naging ina na si So-young, pero si Chun-ki naman ang nagdulot ng problema. May babaeng nasa ikadwalis baitang sa tindahang pinagtatrabahuhan ni Chun-ki. Dahil nasunog ang bahay niya, wala siyang matutuluyan pansamantala. Naawa si Chun-ki sa kanya, kaya naisip niyang pakasalan at iuwi siya para mapalaki ng buong pamilya. Sa ganitong layunin, umuwi si Chun-ki at sinabi sa ama ang balak niyang magpakasal. Dapat sana'y ipagdiwang ang paghahanap ni Chun-ki ng mapapangasawa, ngunit nang malaman ang dahilan, nagalit si Hee-jae at sumakit ang ulo. Hindi niya inakala na ganoon ka-inosente ang kanyang 28 taong gulang na anak. Mariing tinanggihan niya ang kahilingan ng anak na magpakasal. Sinabi rin niyang halos hindi sapat ang kanyang sweldo para sa sarili. Kung magpapakasal sila, paano niya susuportahan ang babaeng iyon? Akala ni Hee-jae at asawa na susuko si Chun-ki pagkatapos payuhan, ngunit hindi nila inasahan ang kakaibang pag-iisip nito. Ang sumunod niyang sinabi ay nagulat sa kanilang dalawa. Iminungkahi niyang alagaan siya ng lolo niya ng 1 taon pa. Dahil inalagaan din nito ang kanyang ama. Labis na nagalit si Hee-jae nang marinig iyon.
Sinabi ni Hee-jae kay Chun-ki na ang lolo niya ay may obligasyon lang sa anak, hindi sa apo. Nang di pumayag ang tatay sa kasal, tinanong ni Chun-ki sa nanay niya kung magkanong perang nakalaan. Dagdag pa, pinagtibay niya na malapit na siyang ikasal. Sa katigasan ng ulo ni Chun-ki, akala ng nanay niya may ginawa talaga siyang mali sa labas. Nang malaman na katang-isip lang pala ni Chun-ki to, sinabi niyang umalis agad. Kahit tinanggihan ng magulang, di pa rin sumuko si Chun-ki. Para matulungan ang girlfriend niya sa upa, nagtago siya at nanghiram sa buong pamilya. Masaya pa siyang lumapit sa lolo para humingi ng maagang mana. Nang marinig ng lolo ang walang katarungang hiling, nagtanong siya, "Sinong nagsabing ibibigay ko sa iyo ang mana?" Ang isang pangungusap na yon ay nagpatahimik kay Chun-ki. Nang malaman ng ina ni Chun-ki na nangungutang siya sa lahat ng dako at humingi pa ng mana, sobrang nagalit siya at hindi na niya ito makayanan. Bumalik siya sa kanyang silid at tinanong ang asawa kung alam niya ang tungkol dito. Nang marinig ni Hee-jae ang kwento ng asawa, agad niyang tinawagan ang kanyang mga nakababatang kapatid para magtanong. Doon lang niya nalaman na nangutang si Chun-ki ng 1,000,000 won kay Hee-ju. Nagkagulo ang buong pamilya Hee-jae dahil dito, pero si Chun-ki, walang kaalam-alam, masayang nakikipag-date sa kasintahan. Sinabi rin ni Chun-ki sa kasintahan na nakalikom siya ng 4,000,000 won para makatulong sa pag-upa ng bahay. Nang marinig ang halaga, tumanggi ang babae sa tulong, nag-aalala na baka hindi niya ito mabayaran. Sasabihin na sana ni Chun-ki na di kailangan bayaran at pakasalan na lang siya. Nang biglang tumunog ang telepono, tumawag ang ama, sinabihan siyang umuwi at lumuhod kaagad para humingi ng tawad. Pagka-uwi, nagmadali si Chun-ki na hanapin ang ama, natatakot na baka hindi siya patawarin ng ina. Kaya tumayo ang ama at nangakong tutulong sa kanya para wala siyang dapat alalahanin. Pero nang buksan nila ang pinto, biglang pumasok ang ina na may dalang isang bato. Tiningnan ni Chun-ki ang kanyang ina na parang gustong patayin siya, kaya natakot at agad na tumakas. Ngunit nang sumapit ang hating gabi, dahil sa pag-ibig, nawalan ng katinuan si Chun-ki. Pumasok siya sa kusina at kinuha ang lahat ng maaaring magamit. Nang mapuno ang kamay, itinago niya ang mga gamit sa bakuran para ilabas bukas para sa kasintahan. Kinabukasan, bago magbukang liwayway at gumising ang pamilya, inilabas ni Chun-ki ang mga gamit at umalis. Umalis siya ng maaga dahil natatakot na baka matuklasan ito ng kanyang mga magulang. Pagkatapos noon, patuloy siyang naging problema sa kanyang ina. Iginiit niyang magpakasal, pero tumanggi ang ina na pakasalan niya ang babaeng grade 12 na ulila. Kahit hindi sila mayaman, kailangan pa rin nilang humanap ng manugang na angkop sa pamilya. Sa sandaling iyon, naniwala si Chun-ki na sakim sa pera ang kanyang ina at pansarili lang. Napaluha siya sa sobrang sakit ng loob. Galit na galit din ang kanyang ina. Di niya inakala na walang anak na magbibigay sa kanya ng katahimikan. Kahit tutol ang pamilya, mahal pa rin ni Chun-ki ang kasintahan. Tinulungan niya ito at nagnakaw pa ng gamit para sa kanya. Pagkatapos mag-ayos, nagluto at kumain sila ng magkasama. Handa na ang pagkain kaya't nakakain sila ng gusto nila. Sa bahay, napansin ng lola na nawawala ang isang garapon ng kimchi. Hinala ng asawa ni Hee-jae na si Chun-ki ang kumuha nito. Pag-uwi, sinabi niya na kung gusto niyang magnakaw, umalis na lang siya ng hubad. Nang marinig ni Chun-ki ang kanyang inang nagsalita ng walang puso, hindi siya umimik at nagsimulang tanggalin ang sinturon. Nakita ni Hee-jae na hindi maganda ang sitwasyon kaya agad niyang inilabas ang anak. Sinabi niya sa anak na manatili muna kay Hee-myung at hintayin na kumalma ang ina bago umuwi. Sinabi rin niya sa anak na bibigyan niya ng sermon ang kanyang asawa. Ngunit ilang minuto lang siya rin ay pinalayas. Narinig ni Lolo ang ingay kaya ginising si Lola at sinabihang tingnan ang nangyayari sa labas. Pero ayaw makialam ni Lola sa pagdidisiplina ng manugang, kaya bumalik siya sa pagtulog. Samantala, sa bahay ni Hee-myung kasi sundo lang niya kay Chun-ki, hihiga na sana siya nang muling tumawag si Hee-jae. Nasa labas ito nagsasabing malapit nang mamatay sa lamig, hiniling niyang papasukin siya. Pagpasok sa bahay, hinila ni Hee-jae si Hee-myung para uminom ng di man lang tinignan ng oras. Nang matapos uminom, nagsimulang magreklamo ulit si Hee-jae. Reklamo niya, sobrang higpit ng asawa niya at di man lang siya binibigyan ng respeto. Pagkatapos magsalita, sinabi niya kay Hee-myung na tawagan si Hee-ju. Sabi niya, ang hirap makatakas sa asawa ngayon kaya kailangan niyang uminom ng todo. Pero sa oras na iyon, nag-aaway pa rin sina Hee-myung at Hee-ju tungkol sa nangyari dati. Para ayusin ang gulo nila, sinamantala ni Hee-jae tong pagkakataon para magkasama-sama sila. Sinabi niyang mag-sorry sila sa isa't isa, pero walang gustong unang mag-apologize. Sa puntong to, lasing na si Hee-jae. Nakita niya to, hinugot niya belt niya at sinabing bubugbugin niya sila pag di sila nakinig. Sa banta ng kuya nila, napilitang mag-sorry sina Hee-myung at Hee-ju sa isa't isa. Uminom si Hee-jae hanggang sa lubos na nalasing. Noon, nakalimutan niya na pinalayas siya ng asawa. Pagkatapos, patuloy siyang nagmakaawa na umuwi at matulog kasama ang asawa. Hindi mapigilan ni Hee-ju kaya tinulungan niya si Hee-jae sumakay sa kotse at inuwi. Nang makita ng asawa ni Hee-jae na lasing siya, binigyan na lang siya ng tubig para uminom. Gusto niyang painumin ito at patulugin. Pero wala nang malay si Hee-jae at malabo niyang sinisi ang asawa. Napakasakit ng mga salitang binitawan niya.
Nalungkot ang asawa nang marinig iyon, pero inilabas lang ang telepono at inire-record ang pagsaway ng asawa. Kinabukasan, pinatugtog niya ang recording sa harap mismo ng kanyang mga biyenan para makinig sila. Sa sandaling iyon, ang boses ni Hija ang lumabas sa telepono. Sinabi niyang bastarda ang kanyang asawa. Kinamumuhian niya ito tuwing nakikita, pero pinipigilan lang niya. Nang marinig ang recording, natakot ang mga magulang sa narinig mula sa kanilang manugang. Kaya't pagkatapos, galit para sa manugang, agad sumugod ang ama sa kwarto ni Hija at binugbog siya. Nang magising si Hija, galit na tinanong siya ng kanyang ama. Sabi ng ama, kahit lasing, hindi dapat magsalita ng ganon. Dahil sa turo ng ama, lumuhod si Hija at yumuko para aminin ang kanyang pagkakamali. Mahina na ang boses niya, hindi na kasing tapang ng pagsaway niya sa asawa kagabi. Hindi lang yan, kahit kumakain ng pamilya, di pinapaupo ng ama si Hija sa mesa. Pinilit ng ama si Hija na magutom ng 2 beses para makapag-isip-isip. Nang di na makatiis sa gutom, napilitan si Hija na maghanap ng pagkain sa kusina. Naawa ang ina, kaya hinimok ang manugang na magbigay ng pagkakataon sa anak. Pero, di niya inasahan na ang mabait na manugang ay basta na lang aalis. Sa puntong ito, hindi lang si Hija, pati mga magulang ay naguluhan. Alam ni Hija na may sala siya, kaya hinabol niya agad ang asawa para mag-sorry. Pero ngayon, ayaw na ng asawa niya na magtiis pa. Kahit ano pang sabihin niya, hindi na ito sumasagot. Bukod doon, tumayo rin ang ama para ipagtanggol ang manugang. Sinabihan niya ang anak na umalis at huwag makialam. Mas mabuti raw na mag-impake na lang at lumayo. Nagkagulo ang panig ni Hija. Sa kabilang banda, si Chunki, para makatipid ng pera para sa pag-aaral ng kasintahan, pumasok sa bahay gabi-gabi para magnakaw ng pagkain para sa kanya. Dahil sa patuloy na pagnanakaw sa malamig na gabi, si Chunki ay nagkasipon. Nang makita ng kasintahan na may sipon si Chunki, agad niya itong inuwi. Sa wakas, nakilala ng ina ang babaeng nais pakasalan at buhayin ng kanyang anak. Noon, sinubukan ng ina ni Chunki na pigilan ang maraming tanong at tinanong ang babae kung kumain na siya. Nang malaman na gutom pa ang babae, nagluto ang ina ni Chunki ng dumplings para sa kanya bago umalis. Nang marinig na may pagkain, hindi tumanggi ang kasintahan ni Chunki. Taos-puso ang pasasalamat ng babae sa ina ni Chunki. Ang tapat na ugali ng babae ay nagpabago ng dating pananaw ng ina ni Chunki. Akala niya noon na spoiled na babae ito. Pero sa totoo lang, 18 taong gulang pa lang ang dalaga, napakabata pa para pag-usapan ang kasal. Kaya pinayuhan ng nanay ni Chunki na huwag magmadali sa ganitong mabigat na desisyon sa buhay. Pero dinala pa rin ng nanay ni Chunki ang dalaga para makilala ang mga biyenan niya. May positibo at masigasig na ugali ang dalaga, kaya't nagustuhan siya ng pamilya ni Chunki. Sa huli, pumayag silang mag-date muna at maghintay ng tamang panahon para magpakasal. Okay na ang pamilya ni Hija, pero may problema naman sa pamilya ni Haeju. Hanggang ngayon, hindi pa rin gumagaling ang asawa ni Hiju sa kanyang sakit. Kahit parang inaasar siya ng asawa ni Himyong, umaasa siyang mabuntis kaya nag-pregnancy test siya ng mag-isa. Pero habang tumataas ang pag-asa niya, mas lumalalim ang kanyang pagkabigo. Isang linya lang ang lumabas sa pregnancy test, kaya nawalan na siya ng pag-asa. Dahil sa sobrang gulat, naging lakas ang lungkot niya at kumain ng walang tigil. Sa sandaling iyon, nagdala ang kanyang tunay na ina ng gamot pang deworming. Nagreklamo ang asawa ni Hiju, pero pagkatapos uminom ng gamot, nawala ang mga sintomas. Tinawagan niya agad si Hiju para sabihing ligtas siya, pero abala ito sa mga customer. Nang marinig na okay ang asawa, mabilis siyang nagsalita at ibinaba ang tawag. Hindi niya inasahan na ang aksyon niyang ito ay magpaparamdam ng hindi maganda sa asawa. Dito, naisip niyang nagbago na ang damdamin ng kanyang asawa para sa kanya. Buong araw na abala si Hiju at gabi na lang umuuwi. Pagod na siya at gusto nang matulog, pero pinilit siyang maglaro ng barahan ng asawa. Pagamat laro nilang madalas dati, ngayon ay talagang pagod at inaantok na si Hiju. Gusto lang niyang matulog para may lakas bukas, pero lumabas ang epekto ng pagpapaspoil. Imbes na mag-alala, nang makitang hindi nakikiisa, agad nagalit ang kanyang asawa. Ngunit hindi doon natapos ang kwento. Nang dumating ang weekend, gusto ni Hiju matulog pa, pero pinilit siya ng asawa niya bumangon. Pinilit niya itong ilabas siya. Sa puntong ito, sobrang antok ni Hiju, kaya hindi niya mapigilan mapikit, kaya tumalikod siya at natulog ulit. Dahil hindi siya kontento sa ugali ng asawa, nagreklamo ang misis ni Hiju sa nanay niya, na malamig daw ang trato sa kanya ng asawa niya kamakailan. Noon, inakala ng asawa ni Hiju, nakakampihan siya ng nanay niya. Pero nagulat siya nang sabihin ng nanay, matagal ko nang napansin na iba na ang pagmamahalan ninyo ng asawa mo. Mapagparaya lang si Hiju dahil ayaw niyang palakihin ang problema. Sinabi rin ng nanay na nakakainis talaga ang anak niya. Buong buhay niya, sarili lang niya ang iniisip, hindi ang iba. Dahil mabait ang asawa niya, lagi itong nagkukunwaring tanga at pinapabayaan siya. Ngunit hindi alam ng asawa ni Hiju na sa araw ding iyon, biglang nakatanggap ang asawa niya ng text mula sa isang babae. Sinabi ng babae sa text na kararating lang niya sa bansa, kaya niyaya niya itong magkita. Pagkabasa ng mensahe, kinabahan at natakot si Hiju. Pero matapos mag-isip, nakipag-usap siya sa babae para magkita kinabukasan ng hapon.
Ngunit may gagawin daw ang babae kinabukasan, kaya mamaya na lang daw sila magkikita. Nadismaya agad si Hee-ju dahil hindi natuloy ang kanilang usapan. Bago pa siya makapag-isip, bigla namang bumukas ang pinto at pumasok ang asawa niya. Sa takot, mabilis niyang itinago ang telepono. Hinintay niyang umalis ang asawa bago binura ang mensahe. Simula nang makipag-ugnayan si Hee-ju sa babae, naging maingat siya. Nang gabing iyon, tumawag muli ang babae sa kanya. Ngunit ngayon, dahil takot siya na bigla na lang pumasok ang asawa, sinabi na lang niya sa babae na tatawag siya bukas. Pagkatapos, mabilis siyang nagpaalam. Kaya kinabukasan, nagtago si Hee-ju sa pampublikong banyo para tawagan muli ang babae. Nang makonekta, sinabi niya sa babae na dapat mag-ingat dahil ang biglang pagtawag kagabi ay mapanganib para sa kanilang dalawa. Nang gabing iyon, hindi alam ng asawa na lihim na nakikipag-ugnayan ang kanyang asawa sa ibang babae. Hinila pa rin niya si Hee-ju para maglaro ng baraha. Sinamantala ni Hee-ju ang pagkakataon para pasayahin ang kanyang asawa. Binanggit niya na bukas ay pupunta siya sa party ng mga kaibigan na mahilig umakyat bundok. Kaya bukas ng hapon, hindi siya uuwi para kumain kasama niya. Hindi alam ng asawa na kakain pala siya kasama ang ibang babae, kaya masayang pumayag siya. Kinabukasan ng tanghali, sa wakas ay nakilala ni Hee-ju ang babaeng matagal na niyang kausap. Ang babaeng ito ay dating empleyado sa tindahan niya. Nang makilala siya, naramdamang magkatugma sila, kaya nagsimulang magtawagan bilang magkapatid. Kapag ganoon ang tawagan, nakikitungo sila tulad ng pamilya. Ngunit bawal siyang makipag-ugnayan sa ibang babae, kaya lihim lang silang nagkikita at gumagawa ng masama. Para kay Hee-ju, ang babae sa harap niya ay mapagkakatiwalaan dahil komportable siya kapag kasama ito. Kaya kapag malungkot siya, sa kanya siya nagkukumpisal. Pagkatapos kumain, nagtungo sila sa sinehan para manood ng pelikula. Ngunit sa oras na yon, patuloy na tumutunog ang telepono ni Hee-ju. Una, tinawagan siya ni Hee-jae, kaya nagsinungaling siyang nasa meeting. Pagkababa, tumawag ang asawa niya, kaya sa takot ay pinatay niya ang telepono. Hindi alam ni Hee-ju na ang mga kilos at kasinungalingan niya ay magdudulot ng maraming problema sa hinaharap. Dahil wala si Hee-ju sa bahay, binisita ng asawa niya ang kanyang mga biyenan. Pagpasok niya, tinanong siya ni Hee-jae kung nagpunta ba si Hee-ju sa pangunahing tindahan para sa meeting. Sumagot ang asawa ni Hee-ju na hindi siya nagpunta sa meeting, kundi sa party kasama ang mga kaibigan na mahilig umakyat bundok. Nang marinig ito, pinaghinalaan ni Hee-jae na nagsinungaling si Hee-ju sa kanya. Pero ang walang malay na asawa ni Hee-ju, kahit narinig si Hee-jae na bumubulong, hindi niya ito pinansin. Sa kabilang banda, hindi pa alam ni Hee-ju na may krisis na nagbabanta sa kanilang pamilya. Pagbalik sa bahay, sinadya ni Hee-ju na bumili ng buke ng mga bulaklak. Pagpasok niya sa pinto, binuksan niya ang kanyang mga braso para yakapin ang asawa. Sa oras na yon, wala pang napapansin na kakaiba ang kanyang asawa. Tinukso pa niya ito. Tinanong kung bumili ba siya ng bulaklak dahil naglaro siya buong araw at na-guilty. Kinabahan si Hee-ju nang marinig iyon. Natatakot na baka may matuklasan ang asawa niya. Sinubukan niyang kumilos ng kalmado at sinabing hindi ito paglalakbay, kundi trabaho. Bukod doon, sinong asawa ang tatawag ng 11 beses sa nagtatrabahong asawa? Salamat sa kanyang kakayahang magpalit ng usapan, napasaya muli ni Hee-ju ang kanyang asawa. Nang akala ni Hee-ju na ligtas na, nakalimutan niya ang mga tiket na binili niya kasama ang babae. Dalong tumindi ang hindi pagkakaunawaan sa kanilang mag-asawa. Isang propesor ang bumisita sa araw na yon. Masayang tinanggap ng matandang babae ang bisita nang wala ang asawa. Ngunit nang dumating ito, nakita niyang nakangiti ang asawa sa propesor mula sa katabing bahay, kaya nagselos agad. Kalmado siyang bumati sa labas, ngunit galit na galit siya sa loob. Nang gabing iyon bago matulog, lalo siyang naiinis habang iniisip ito. Kaya sinadya niyang makipag-away sa kanyang asawa. Tinanong niya kung ano ang pinag-usapan nila ng estranghero na nagpatawa sa kanya. Nagseselos pa siya at sinipa ang tubig panlinis ng paa. Nagkalat ito. Sanay na ang asawa sa walang dahilang galit niya, kaya hindi na lang ito nakipagtalo. Ngunit habang nahihiga na ito, pinilit pa rin niyang gisingin ang asawa. Nagreklamo siya ng ilang beses, pero habang nagsasalita, parang siya pa ang biktima. Kaya hinarap niya ang asawa at tinanong kung may gusto ito sa kapitbahay na propesor. Nang marinig ng asawa ang walang basehang mga salita, hindi na lang ito pinansin at humiga. Pero nung nakitang hindi siya pinapansin, inakala niyang nag-aalala ito kaya patuloy siyang nagtanong. Sa puntong ito, hindi na niya nakayanan kaya galit na tumayo, nag-impake at aalis na sana. Nakita ito ng asawa at pipigilan sana pero galit na ito at hindi na nakinig. Habang nagtatalo sila, narinig ng panganay na manugang ang ingay at lumapit para tingnan. Gusto rin ng ina ilabas lahat ng galit kaya sinabihan ang manugang na tawagan ang buong pamilya. Nakita ng panganay na manugang na hindi maganda ang sitwasyon kaya agad niyang tinawagan ang asawa para ipaalam. Sa oras na iyon, magkakasama ang tatlong magkakapatid. Nang marinig na gusto ng ina umalis ng bahay, agad silang natakot. Hindi na sila nagsalita at tumakbo papunta sa bahay ng kanilang ina. Nang makitang nagtipon ng lahat, hiniling ng ina kay So-hyung na tulungan siya sa diborsyo. Matapos magtimpi ng matagal, gusto na niyang pagbayarin ang asawa. Nang marinig ng panganay na manugang ang tungkol sa diborsyo, pinayuhan niya agad ang ina na kumalma. Ilang dekada na silang magkasama, paano na lang sila basta susuko? Ngunit ngayon, naisip niyang tiniis na niya ito ng matagal kaya di na siya papayag na mapagalitan pa. Samantala,
Labis na natakot ang tatlong magkakapatid nang makitang umiiyak ng todo ang kanilang ina. Sinabihan ng dalawang nakababatang kapatid si Hijay na tanungin ang ama nila kung anong nangyayari, pero matigas ang ulo ng ama na hindi siya nagkakamali. Akala niya wala nang pupuntahan ang asawa niya kaya di siya maglakas loob na hiwalayan siya. Pagkasabi nun, gumulong pa siya sa lupa at sinabing binugbog daw siya ng asawa niya kaya nasasaktan siya. Hindi nalutas ng ama ang problema at di nakatanggap ng suporta ang ina sa pamilya niya kaya nagpasya siyang mag-impake agad at bumalik sa bahay ng nanay niya. Pagkatapos, kinailangan ng tatlong anak na kumbinsihin ang nanay na kumalma, pero ngayon iginigiit pa rin niyang aalis siya ng bahay. Kahit di siya bumalik sa lumang bahay ng tunay na nanay niya, kailangan pa rin niyang umalis at tumira sa ibang lugar na di niya makikita ang walang kwentang asawa niya. Sa huli, matapos pag-usapan ng magkakapatid, napagpasyahan nilang hayaan muna ang nanay nila na tumira sa bahay ni Hiju pansamantala. Matapos mag-ayos para sa kanilang ina, nag-isip sina Hijay at Himu tungkol sa dahilan ng alitan ng kanilang mga magulang. Gusto ng ina nilang umalis at binugbog niya ang ama nila. Hinala ni Hijay at Himu na may masamang ginawa ang kanilang ama sa labas, kaya galit na galit ang kanilang ina at gustong umalis. Sa bahay ni Hiju, dahil nagmamadali siyang harapin ang pag-alis ng kanyang ina kagabi, nahulog ang tiket sa pelikula sa bulsa niya nang hindi niya nalalaman. Kinabukasan, nakita ng kanyang asawa ang tiket sa sinehan sa mesa. Nang makita niya nakahapon ang petsa sa tiket, agad siyang naghinala. Tapos naalala niya ang nangyari kahapon. Sinabi ng asawa niya na pupunta sa party ng mga kaibigan sa pag-akyat. Pero sinabi kay Hija na may meeting siya. Napagtanto ng asawa ni Hiju na nagsinungaling sa kanya ang asawang lagi niyang pinagkakatiwalaan. Matapos basahin ang kwento, sinabi ng kanyang tunay na ina na huwag magmadali sa paghuhukom. Baka hindi ganoon ang tunay na nangyari. Kahit may relasyon si Hiju, kailangan ng tunay na ebidensya bago ito ilantad. Kung hindi, walang maidudulot na mabuti ang pagagalit ngayon. Habang nag-uusap ang mag-ina, biglang dumating si Hiju. Sa puntong ito, kumbinsido ang asawa ni Hiju na pinagtaksilan siya kaya ayaw na niyang tiisin pa ito. Kaya't kahit pinigilan siya ng kanyang ina, kinailangan niyang ilantad ang kasamaan ng kanyang asawa. Nang di mapigil ang anak, tinanong ng ina kung anong gagawin nito kung totoo nga. Sa katunayan, matagal nang magkasama ang mag-asawa. Alam ng lahat ang ugali ni Hiju, kaya't sigurado ang ina na di niya magagawa yon. Ngunit nawalan na ng kontrol ang asawa ni Hiju kaya hindi siya nakinig. Sa tanghalian, ang buong pamilya ni Hiju, kasama ang ina't biyenan, ay nakaupo sa hapag. Nag-init lalo ang ulo ng asawa ni Hiju kaya't itinapon niya ang plato ng gulay sa mukha ng asawa. Pagkatapos, tinanong ng asawa ni Hiju kung gaano nakatagal siyang may kabit. Ngunit nang marinig ito, inakala ni Hiju na panaginip lang ng asawa niya kaya't iniisip niyang nagwawala ito ng walang dahilan. Nang makitang patuloy pa rin siyang nagkakaila, sinampal siya ng kanyang asawa. Hanggang sa puntong ito, hindi pa rin alam ni Hiju na nalantad na ang lahat. Pinuna pa niya ang asawa bilang ignorante kaya't nagalit ito at tinanong kung sino ang babae at gaano na sila katagal. Bukod dito, magkasama pa silang nanood ng sine. Nagulat si Hiju nang malaman ng asawa niya ang lahat. Tinanong niya kung kailan ito nalaman ang tungkol dito. Ang boses niya ay nagpapakita ng takot at pag-aalala. Nang marinig ito, natiyak ng asawa na may kabit nga si Hiju, kaya sa sobrang galit ay nawalan siya ng malay. Nang makita ni Hiju na nahulog ang asawa, nataranta siya. Agad siyang kumuha ng malamig na tubig at binuhusan ang mukha ng asawa. Nang magising ang asawa at mukhang nalilito, natakot si Hiju na baka nabaliw ito. Kaya tumakbo siya para humingi ng tulong kay Hijay. Nang marinig ni Hijay ang nangyari, inakala niyang may kabit ang kapatid. Balak niya itong pagalitan. Pero bigla siyang tinawagan, sinasabing gusto pa ring umalis ng bahay ang kanilang ina. Pagkarinig nito, labis siyang nag-alala. Gusto ni Hijay na sumama si Hiju pa uwi pero tumanggi ito. Umalis pa si Hiju, iniwan si Hijay na nakatayo roon nang walang magawa. Pagka-uwi ni Hijay, nahirapan siyang harapin ang asawa ni Hiju. Pero dahil nandoon ang ina, pumasok na lang siya. Nalaman na alam na pala ng kanyang ina na may relasyon si Hiju sa ibang babae. Dahil dito, siya'y lubos na napahiya. Wala na siyang mukhang ihaharap sa mga biyenan ng anak, kaya nais niyang umalis muli. Kinailangang pakalmahin muna ni Hijay ang kanyang ina. Sinabi ni Hijay na hahanapin niya si Hiju para linawin ang lahat. Kung may babae nga, hindi pa huli para harapin nila ang sitwasyon. Agad nilang natagpuan si Hiju. Nagpaliwanag si Hiju, ngunit hindi siya pinaniwalaan ng magkapatid. Nadismaya si Himyong sa nakita. Tinanong niya kung ilang beses nagkita at nagmotel. Nagalit si Hiju nang hindi siya paniwalaan at sisihin. Inisip niyang chismis lang pala ang gusto, hindi tulong. Habang nagtatalo pa ang tatlong magkakapatid, sa panig ni Hiju, iginiit ng asawa niya na sila'y maghiwalay. Sinabi niya sa kanyang tunay na ina na di niya matanggap ang lalaking hinawakan ng ibang babae. Ngunit pinayuhan siya ng ina na magtiis, dahil baka di na siya makahanap ng kasing mapagparaya ni Hiju. Sa kabilang banda, para mapanatili ang kaligayahan ng pamilya, pinilit ni Hijay si Hiju na humingi ng tawad. Pero may sariling opinyon si Himyong. Sa tingin niya, kung magpapakumbaba si Hiju, hahamakin at hihiyain siya habang buhay.
kaya pinayuhan niya si Hiju na sabihing nag-alila siya ng bisita para kumita, hindi para mambabae. Sa sandaling ito, hindi alam ni Hiju ang gagawin. Gusto niyang hintayin munang kumalma ang asawa bago ipaliwanag ang buong kwento. Ngunit nang makauwi siya ng patago sa hating gabi, natuklasan niyang nawawala ang kanyang ina. Tanging si Himyong ang nag-aalaga kay inay. Ngunit ngayon ay mahimbing na siyang natutulog. Sa simula, inakala ni Hiju na umuwi na ang kanyang ina. Ngunit nang tawagan niya si Hije para magtanong, nalaman niyang hindi pa bumabalik ang ina. Sa sandaling ito, talagang natakot ang tatlong magkakapatid. Hindi nila inasahan na mapipigilan nila ang ina sa paghihiwalay sa ama, o naaalis ito ng mag-isa. Matapos matagal na paghahanap, natagpuan ng tatlo ang kanilang ina sa gilid ng nayon. Agad nilang dinala ang kanilang ina pabalik sa bahay. Maya-maya, nagtipon ang tatlo para mag-usap at mag-isip. Sa huli, napag-alaman nila na may pera pala ang kanilang ina kaya umalis ng bigla. Binuksan nila ang bag ng ina at nakita ang malaking halaga ng pera. Napatunayan nito na tama ang hinala ng tatlong magkakapatid. Kinuha nila ang pera at itinago ito. Pagkatapos ayusin ng ina, umuwi si Hiju para harapin ang asawa. Ngayon, hindi sumigaw ang asawa niya, kundi hiniling na ikwento ang lahat. Inamin ni Hiju na dating empleyado sa tindahan ng babae. Pagkatapos, umalis siya para magsimula ng sariling negosyo. Nagbukas siya ng barbecue restaurant at nanatili silang magkakilala dahil sa mga customer. Ngunit malinaw na hindi naniwala ang asawa niya sa paliwanag na ito. Tinanong pa niya, kung simpleng relasyon lang, bakit hindi siya inimbitahan? Narinig ito, sabi ni Hiju, kung alam niyang may ibang babae, walang tigil siyang magtatanong. Dahil dito, itinago niya ang pakikipag-ugnayan sa babaeng iyon sa kanyang asawa. Kahit anong paliwanag, iginiit ng asawa na di normal ang relasyon. Kaya itinulak at binugbog si Hiju. Nang kumalma na, naging malambing ulit ang kanyang asawa. Sinabi niyang basta't magsabi ng totoo, patatawarin niya ito. Si Hiju, na simple mag-isip, naniwala sa kanyang asawa. Sabi niya, kasama ang babaeng iyon, may mainit at komportabling pakiramdam siya. Iyon ay bagay na wala sa kanyang asawa. Nakakatawa, ang asawa ang nagsabi sa lalaki na magsabi ng totoo, pero nang sabihin niya, hindi nito inisip ang sariling problema at sinisi pa rin siya sa pagtataksil. Nagalit siya at humingi ng diborsyo. Ang layunin ng galit niya ay para lang sumuko ang asawa niya. Hindi alam ng babae na may hangganan ang pasensya ng tao. Sa puntong ito, pagod na si Hiju sa pang-aapi ng asawa. Tinanong niya kung pinagsisisihan nito ang desisyon. Hindi pa rin naunawaan ng asawa ni Hiju ang bigat nito, kaya matatag niyang sinabing hindi niya ito pagsisisihan. Hindi niya inasahan na papayag si Hiju sa diborsyo. Nang pumayag ang asawa, natakot siya at nagmadaling humingi ng tulong sa kanyang ina. Sa wakas, dito lang nagsisi ang asawa ni Hiju. Ngayon, bukod sa paghahanap sa nanay at pag-iyak, di niya alam paano isalba ang kanilang pagsasama. Nang gumabi at di pa bumabalik si Hiju, hindi na mapakali ang kanyang asawa. Takot na puntahan ng asawa ang babae, kaya pinakiusapan niya ang kanyang ina na tawagan ito pa uwi. Samantala, pagkaalis ni Hiju sa bahay, dumiretso siya sa bahay ni Hija. Sinabi niya kay Hija na ayaw niyang maghiwalay, nakakapagod lang makipagtalo sa asawa. Gusto niyang bigyan ng oras para kumalma, kaya nag-overnight siya sa bahay ni Hija. Dahil takot malaman ng ama, ginising ni Hija si Hijo ng maaga para magtago sa bahay ni Himi. Habang tumutulong si Himi sa kapatid, narinig ng asawa niya ang balita at pinagalitan si Hiju. Sabi niya, madalas pinapasaya ni Hiju ang asawa, pero di niya inakala na ganito ang kalalabasan ng kanilang kasal. Ngayong ginagawa to ni Hiju, parang pinipilit niya ang asawa na magmuni-muni sa sarili. Pagkatapos pagalitan si Hiju, tinawagan ulit ng asawa ni Himi ang asawa ni Hiju. Sinabi niyang natulog si Hiju kay Hija kagabi at ngayon ay nagtatago sa kanya. Di makauwi. Kaya huwag mag-alala ang asawa ni Hiju dahil di siya nakipagkita sa ibang babae. Pagkababa ng telepono, pumunta ang asawa ni Himi sa bahay ni Hiju para hanapin ang asawa nito. Pagkatapos, tinulungan din niya ang asawa ni Hiju na humanap ng solusyon sa problemang ito. Nang malaman niyang pati nanay ng asawa ni Hiju ay nag-isip na OA ang anak, pinayuhan niyang tigilan ang mga ilusyon. Kapag kailangan mong magparaya, huwag maging matigas ang ulo. Matapos marinig ang payo ng asawa ni Himi, muling pinag-isipan ng asawa ni Hiju pero di pa rin siya komportable sa babaeng yon, kaya pumunta siya sa tindahan para kunin ang numero nito at yayain makipagkita. Nang makilala ang babae, nakaramdam ng matinding kalituhan ang asawa ni Hiju. Lihim siyang natuwa na di kasing ayos ng kalagayan niya ang sa babae, pero nang isipin na nakakausap ng maayos ng asawa niya ang babaeng iyon, nainis siya kaya naging masungit ang kanyang mga salita. Matapos makilala ang babaeng iyon, nagpasya ang asawa ni Hiju na baguhin ang sarili. Inisip niya na dahil maganda na siya, madali lang ang pag-aaral ng gawaing bahay. Kaya, nagsimulang magluto kasama ang ina at inunawa ang pananaw ng mahirap at matigas-ulong asawa. Naging mabuting asawa siya na marunong mag-alaga ng kanyang mister. Masaya si Hiju sa pagbabago, pero di pamilyar. Natatakot siyang bumalik sa dating ugali ang asawa. Tunay nga, walang nakakaunawa sa asawa nang higit pa sa kanyang kabiyak.
Tama ang kanyang hula. Minsan sa sinehan, naalala ng asawa na nandoon siya dati kasama ang iba. Muling sumiklab ang galit. Tumayo ang asawa ni Hiju at hinampas siya ng bag sa harap ng lahat sa sinehan. Bukod dito, nagtataka siya bakit may kasamang pangit na babae. Hindi pa naayos ang usapin ni Hiju at asawa niya. Pagkatapos, lumitaw ang usapin tungkol sa magulang ni Hiju. Nakita ng ama na matagal na sa kwarto ng pamangkin ang asawa kaya hindi na niya natiis. Di niya inasahan na ngayon magagalit ng matagal ang dati matiyagang asawa. Gusto niyang tawagan ng asawa pero hindi pinayagan ng kanyang ego. Kaya sinabi niya kay Hiju na sabihin sa asawa na matagal siyang naging matiyaga. Narinig ito ng ina, sinabi kay Hiju na sabihin sa asawa, tumahimik, hatiin ang ari-arian at magdiborsyo. Bago pa makaalis si Hiju, bigla na lang pumasok si Chunki. Masunurin niyang sinabi sa lola na sabi ng lolo, kung may konsensya pa siya, dapat magnilay-nilay. Pagkatapos, sinabi ni Hiju sa kanyang ama. Hindi inasahan ni ama na magsasalita ng ganoon ang asawa, kaya sinabi rin niya kay Hiju na sabihin sa nanay na huwag mangarap maghati ng ari-arian dahil wala siyang ibibigay kahit piso. Sinabi ni Hiju sa kanyang ina ang sinabi ng ama. Pagkatapos, sinabi ng ina kay Hiju na tulungan siyang magkalkula. Nagtrabaho siya ng husto para sa bahay na ito ng maraming taon. Kung kalkulahin sa 1,000,000 won bawat buwan, ang 92 taon ay magiging 1,000,000,000 won. Sinabi niya kay Hiju na sabihin sa asawa na bayaran ng lahat ng pinaghirapang pera ng isang bagsakan. Nang malaman ng asawa, sinabi kay Hiju na sabihin sa nanay na kung gusto niyang magkalkula ng ganoon, dapat bayaran din siya sa pagkain at tirahan sa nakaraang 16 taon. Sa pagkakataong ito, nagsalita si Hiju para sa kanyang ina. Sinabi niya sa ama na kung magdidiborsyo sila sa korte, tiyak na kakampi ang mga anak at apo sa kanilang ina. Dahil sa sakripisyo ng kanilang ina, nagkaroon sila ng malaking pamilya ngayon. Kaya't pinayuhan ni Hiju ang kanyang ama na ibigay agad ang pera sa kanyang ina. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay medyo lumambot ang ama. Sinabi niya kay Hiju na mag-isip ng paraan para makausap niya mismo ang kanyang asawa. Sa hindi inaasahan, hindi nakinig ang kanyang asawa. Sinabi lang niya kay Hiju na sabihin sa asawa na ibigay agad ang pera. Wala nang iba. Sa sandaling iyon, nakaramdam ng matinding pagkailang si Hiju. Sa isang panig ang kanyang ama. Sa kabilang panig naman ang kanyang ina. Hindi niya matanggap na talagang magdidiborsyo ang kanyang mga magulang. Dumating din ang panganay na manugang para payuhan ang biyenan at alamin ang dahilan. Sa wakas, ikinuwento ng biyenan ang dahilan ng hindi nila pagkakasundo. Galit na sinabi ng ina sa panganay na manugang na ayon sa asawa niya, bata pa lang siya ay nanunukso na ng lalaki. Nabigla ang panganay na manugang sa mga salitang iyon. Hindi inasahan ng panganay na manugang na magsasalita siya ng ganoon. Nang di makumbinsi ang magulang, hinayaan na lang ng mga anak na sila ang mag-usap. Hanggang sa puntong ito, umaasa pa rin ang ama na kukalma ang asawa at babalik sa dati. Ngunit tumanggi ang ina. Napilitan ng ama magbayad, pero dahil sa paniniwala na tama siya, hindi niya binigay ang hinihingi. Maliit lang ang ibinigay. Nakita ito ng 3 anak at sinabihan ng ama na dagdagan pa. Kung hindi at umabot sa korte, tiyak na mas malaki ang babayaran nila para sa diborsyo. Sunod sa payo ng mga anak, lihim na sumulat ang ama ng numero sa papel at ibinigay kay Hiju para babalaan ng asawa na ito ang hangganan. Kung hindi pa rin siya pumayag, wala siyang makukuhang kahit 1 sentimo. Pagkaalis ni Hiju, agad siyang hinabol ni Himyong. Binuksan nila ang papel at nakitang napakakuripot pa rin ng kanilang ama. Pero pagkabasa ni Hiju, naisip niyang mahirap na para sa ama ang isulat ang numerong iyon. Ngayon, imposibleng humingi ng buong bilyong piso. Matapos basahin ang papel, hindi pa rin kontento ang ina. Pilit pa rin niyang hinihingi ang buong 1 bilyon. Sa puntong ito, matagal nang nababagabag ang buong pamilya. Kaya sa huli, hindi na nila ito makayanan. Inisip nilang lahat na ito na ang hangganan ng kanilang ama. Pinayuhan nila ang ina na huwag nang ipilit ang buong bilyon. Nakitang tapat ang mga anak, kaya pinakinggan ng ina ang kanilang payo. Sa wakas, lumambot ang loob ng ina. Sinabi niya kay Hiju na sabihin sa asawa, 600 milyon na lang, basta agad bayaran. Pagkatapos mag-usap, bumaba ang ina at dumiretso sa kanyang asawa. Sinabi niya rito na kunin agad ang pera. Dito, sinagot din niya lahat ng masasamang sinabi ng asawa. Itinulak niya ang kamay ng manugang at pumasok sa silid ng walang pagmamadali. Pagkatapos, sa daan patungo sa kaarawan ng kongresista, tumigil ang ama ni HJ sa bangko para mag-withdraw ng pera at ibinigay ito sa asawa niya. Sinabi niyang ideposito ito sa bangko, pero sinabi ng asawa na siya na ang bahala at bumaba ng kotse. Inakala ng asawang lalaki na kapag sumuko siya, magiging masunurin ulit ang kanyang asawa tulad ng dati. Ngunit hindi niya inasahan na kapag may hawak ng pera ang asawa, mas magiging malamig at mapagpasya ito. Handa na siyang makipagtalo sa mga sinasabi niya. Kahit sa araw-araw, hindi na siya nagsisilbi sa asawa niya tulad ng dati. Dahil dito, labis na nagalit ang asawang lalaki. Akala niya na wala na ang lahat, pero dahil binigyan niya ng pera ang asawa, sa wakas ay nagkasundo silang manirahan. Dahil dito, napabuntong hininga ng maluwag ang 3 anak nila. Gayunpaman, hindi pa rin ibinalik ng sakim na si Himeyong ang perang kinuha niya sa kanyang ina. Hindi pa siya nagkaroon ng ganyang kalaking pera, kaya itinago niya ito sa asawa at ginawang lihim na pondo. Bigla na lang,
Habang masayang nagbibilang ng pera, biglang pumasok ang kanyang asawa. Natuwa ang sakim na asawa sa nakitang pera, pero pinaghinalaan din kung saan ito galing. Inisip pa niya na baka may ginawang ilegal ang kanyang asawa. Nakitang hindi na maitatago ni Him Yong, kaya sinabi niya ang totoo sa asawa. Sinabi rin niya na gusto niyang itago ang pera. Kahit sakim sa pera ang asawa, ayaw niyang dayain ang biyenan. Nag-alala siya na baka mag-alala ang biyenan kapag nalaman na nawawala ang pitaka. Pero hindi pa rin sumuko si Him Yong. Lihim siyang kumuha ng kaunti para sa bulsa, pero tumutol pa rin ang asawa. Tinawag pa niya itong magnanakaw na pinalaki ng sariling ina. Sa huli, nakinig si Him Yong sa asawa at agad ibinalik ang pitaka sa kanyang ina. Alam ng ina na madalas kulang sa pera ang anak, kaya kumuha ng sobre sa pitaka at ibinigay sa kanya. Sinabi rin niya kay Him Yong na kung gusto niyang maglaro ng golf, maaari siyang maglaro. At kung gustong mag-imbita ng sinuman sa hapunan, malaya niya itong magagawa. Nahiya si Him Yong at ayaw kunin ang pera ng ina, pero isinuksok nito ang sobre sa bulsa niya. Paglabas ni Him Yong, tinanong ni Hee-jae kung binigyan siya ng pera ng kanilang ina. Nagreklamo si Him Yong na puno ng kalokohan ng ulo ng kapatid, pero madaling maloko si Hee-jae. Ngunit ang mahirap pakisamahan ay ang asawa ni Him Yong. Kaya pag-uwi, naghanap si Him Yong ng lugar na pagtataguan ng pera para hindi malaman ng asawa. Ngunit bago makahanap ng taguan, binuksan ng asawa ang pinto at pumasok. Natakot siya at agad na isinilid ang pera sa aklat. Kinabukasan, pinag-isipan ito ni Him Yong ng paulit-ulit pero di pa rin makuha lahat ng pera. Binigyan niya si Hee-jae ng 1,000,000 won. Nang malaman ni Hee-jae na binigyan siya ng ina ng 1,000,000 gastusin, bigla niyang nadama na sobrang mapagbigay ang kanyang ina. Sabi niya ng may inggit, ngayon lang siya nakahawak ng ganito kalaking pera sa buong buhay niya. Pagkahawak ng pera, lalong lumakas si Him Yong. Dati, kuripot siya sa mata ng mga kaibigan at kasamahan. Pero ngayon, nagpasya siyang baguhin ang kanyang imahe. Kaya tinawagan niya ang bawat kaibigan at inanyayahan sa isang malaking salusalo. Ang asawa niya, na nakatayo sa tabi, ay labis na naguluhan nang marinig ito. Binalaan siya nito na huwag mangako sa mga kaibigan dahil di niya kayang dagdagan ang allowance. Ngunit nakipagtalo si Him Yong na di siya hihingi ng pera para makatiyak ang asawa. Sa oras na iyon, may magandang balita sa pamilya ni Him Yong. Buntis ang asawa ni Dae-ki. Labis na natuwa si Dae-ki dito. Para mapanatili ang asawa sa magandang mood habang buntis, tinrato niya ito tulad ng prinsesa at inalagaan ng mabuti. Hiniling din ni Dae-ki sa kanyang ina na makiramay sa mood ng asawa at huwag maging mapagkwenta. Sa panahong ito, syempre, masaya ang asawa ni Him Yong sa malapit ng ipanganak na apo. Pero nang makita ang anak na abala buong araw, habang ang manugang ay nakahiga lang, nakaramdam siya ng pagkabalisa. Nang hindi na makatiis, hindi na nagmalasakit ang asawa ni Him Yong sa kalusugan ng manugang. Kaya ibinigay niya ang mga hugasang damit sa manugang at sinabing, "Isampay mo." Bago pa makakilos ang manugang, kinuha agad ni Dae-ki ang basket. Dahil wala nang mailabas na galit, sinabi niya sa manugang na manganak ng kambal, para hindi na maulit ang ganitong karanasan. Pero tinanong siya ng manugang kung kaya niyang alagaan 2 bata ng sabay. Sumagot ang asawa ni Him Yong, "Bakit mo ko pinapalaki ng anak mo?" Tapos pinuna niya ang manugang sa kawalan ng respeto sa matatanda. Pero hindi doon natapos ang kwento. Nang gabing yon, nakita ng asawa ni Him Yong ang anak na nakaluhod, naglilinis ng sahig, habang nakatayo lang ang manugang, nagbibigay ng utos. Naawa siya sa anak at galit na sumigaw, nagulat ang dalawa. Tinanong niya ang manugang kung bakit pinapaluhod ang anak para maglinis ng sahig. "Sinadya mo bang pahirapan ang anak ko?" Nakitang delikado ang sitwasyon. Tumayo si Dae-ki para ipagtanggol ang asawa. Pero nang mga oras na yon, nawawalan na ng pasensya ang asawa ni Him Yong. Pinuna ang manugang sa pag-uutos kay Dae-ki habang buntis. Pero di natakot ang manugang at tinanong kung bakit siya kalmado. Kailangan ba niyang uminom ng gamot? Ngunit kahit sila'y nagtalo kapag may kailangang gawin, kaya pa ring harapin ng asawa ni Him Yong. Nang magkaroon ng matinding morning sickness ang manugang, inasikaso siya ng asawa ni Him Yong nang walang reklamo. Naantig nito ang manugang na naulila sa ina noong bata pa, kaya napaluha siya. Pagkatapos, ipinagmalaki ni Him Yong sa kanyang mga magulang na magiging lolo na siya. Natuwa ang mga magulang nang malaman na magkakaroon ng bagong miyembro ang kanilang pamilya. Ngunit sa panahong ito, ang panganay na hipag at asawa ni Hee-ju ay may halo-halong damdamin. Nagreklamo ang panganay na hipag na noong buntis si So-yong, hindi siya nakatanggap ng ganoon. Nalungkot ang asawa ni Hee-ju dahil hindi siya makakaranas ng pagbubuntis sa buhay niya. Samantala, ang anak ni Hee-ja ay 33 taong gulang na at hindi pa rin kasal. Bigla namang nag-text si Sung-ki sa ama na iuuwi niya ang kanyang kasintahan. Pagkatapos makita ang pamilya, agad silang ikakasal. Dahil dito, naging emosyonal si Hee-jae. Agad niyang inutusan ang pamilya na maghanda ng magandang pagtanggap. Kailangan niyang magpakita ng katapatan para makuha ang loob ng dalaga. Nang matanggap ni Hee-ja ang text ni Sung-ki, ibinahagi niya agad kay Him Yong. Pero sinabi niya kay Him Yong na huwag pumunta dahil baka ma-overwhelm ang babae. Nang malaman ni Hee-ju, sinisi niya si Hee-ja sa pagiging madamot. Kaya agad niyang tinawagan si Hee-ja para magtanong. Sagot ni Hee-ja, lahat ay kinakabahan sa unang bisita, lalo na kung nakatingin ang pamilya. Nagsuot ng bagong damit ang mga magulang para sa pagbisita ng bagong manugang.
Sinabi rin ng ina sa asawa na huwag masyadong magsalita para di mainis ang manugang. Habang nag-uusap sila, dinala ni Sung-ki ang kasintahan sa bahay. Maraming regalo ang dala ng babae at binigyan ng bulaklak ang magiging biyenan. Akala niya ay maganda ang impresyon na maiiwan sa mga nakatatanda. Ngunit nang pumasok, natisod siya at nahulog sa sahig dahil sa kawalan ng balanse. Nawala ang magandang imahe niya sa nangyaring iyon. Nang makaupo na siya, formal na nagtanong ang lolo. Nalaman niyang 4 na taon ang tanda ng babae, nag-alala siya sa pagkakaroon ng anak. Tinanong niya ang tungkol sa trabaho ng ama ng babae. Gusto niyang malaman ang hanap buhay ng ama nito. Ang totoo, may-ari ang mga magulang niya ng pinakamalaking seafood business sa Korea. Ngunit para magmukhang mapagpakumbaba, sinabi lang ng dalaga na sa industriya ng pagkaing dagat nagtatrabaho ang kanyang ama. Hindi inaasahan, tinanong ng lolo kung mangingisda ang kanyang ama. Makalipas ang ilang sandali, natapos din ang sunod-sunod na mga tanong. Ngayon naman ay si Sung-ki na ang magbabahagi ng kanyang saloobin. Sinabi niya sa pamilya na pagkakasal, lilipat siya sa bahay ng kanyang magiging asawa. Nang marinig ito, hindi nagustuhan ng lolo ang balitang ito. Ayaw ng lolo na makitira sa iba ang kanyang masunuring apo. Gayunman, sabi ni Hee-jae at asawa, di sila nababahala dahil nag-iisang anak ang babae, kaya maintindihan kung di siya sanay sa malaking pamilya. Ang mahalaga, pumayag na si Sung-ki na magpakasal. Basta't pumayag siyang magpakasal, magiging maayos ang lahat. Nang oras na yon, kumindat ang lola sa asawa, sinenyasan siyang tumahimik ulit. Samantala, di mapigil ni Himyong at Haiju ang kanilang kuryosidad kaya't tiningnan nila ang magiging pamangkin. Pagpasok sa bahay, masayang lumapit si Himyong para magpakilala. Masaya siyang nagsalita at magalang ding bumati ang dalaga. Pagkatapos bumati, inilabas ni Himyong ang kanyang telepono para kumuha ng litrato. Sabi niya, kukuhanan niya ng litrato ang pamangkin para ipakita sa asawa niya. Pinigilan ni Hee-jae ang kilos ng kapatid, ngunit hindi nila inasahan na magiging matulungin ang babae. Hindi lang siya ngumiti ng maliwanag, nag-post din siya para sa magandang larawan. Nakita ito ng asawa ni Haiju at sinabihan ng asawa na kumuha agad ng litrato para ipakita sa ina. Samantala, nakita ng asawa ni Hee-jae na magulo ang bahay kaya tinawag niya ang magiging manugang sa kusina. Sinabi ng asawa ni Hee-jae na umuwi at kausapin ang magulang para mag-ayos ng oras para sa opisyal na pagkikita. Pagkaalis ng magiging manugang, binalak ng mag-asawa at ni Hee-jae ang kasal. Ngunit sinabi ng ama sa anak na hindi siya kontento sa kasal dahil matanda na ang babae. Sa edad na iyon, mahirap nang magkaanak. At ang pagbili ng maraming prutas sa unang bisita ay tila nagpapakita ng kanyang kayamanan. Gayunpaman, ang pinakahindi katanggap-tanggap ay ang pag-aasawa ni Sung-ki sa pamilya ng iba. Kung malalaman ito, tiyak na magtsitsismisan ang mga tao. Hindi na ito matiis ng lola ni Sung-ki, kaya nakipagtalo siya sa asawa na kung ayaw niyang tumira ang apo sa bahay ng iba, dapat siyang tumulong sa paghahanda ng tirahan. Nang marinig ito, sinabi niyang wala siyang pera para bumili. Pagkatapos, bumaling siya kay Hee-jae at sinabihan si Sung-ki na maghanap ng ibang babae. Nang malaman ng asawa ni Hee-jae na hindi tumutol ang asawa sa opinyon ng ama, pinagalitan niya ito. Noon pa man ay talagang ayaw ni Sung-ki na mag-asawa. At ngayong pumayag na siyang magpakasal, dapat masaya sila, pero mapili pa rin ang lolo. Sa sandaling iyon, si Hee-jae, na nasa gitna ng dalawang panig, ay nakaramdam ng pagkailang. Wala siyang choice kundi tawagan ang dalawang nakababatang kapatid para pag-usapan ang solusyon. Pagkarinig nito, kapwa sumang-ayon ang dalawang nakababatang kapatid sa kasal na ito. Anuman ang edad, basta totoong mahal nila ang isa't isa, wala nang iba pang mahalaga. Kaya sinabihan ni Hee-jae ang mga kapatid na magsabi ng magagandang bagay sa ama para magbago ang isip nito. Kinabukasan sa hapunan, sinimulan ni Himyong at Haiju ang usapan. Sinabi nila sa ama ang mga bentahe ng pag-aasawa sa mas matandang babae. Sumali rin sa usapan ang kanilang dalawang asawa. Sabi nila, hindi na problema ang ilang taong agwat ngayon. Pero kahit anong sabihin ng lahat, matigas pa rin ang ulo ng ama. Kapag sinabi niyang hindi talaga. Nagalit din si Himyong sa ugali ng ama. Kaya sinabi niyang laging konserbatibo ito pati sa kasal ng pamangkin. Dapat daw hipag at si Hee-jae ang magdesisyon sa bagay na yon. Di inaasahan, sobrang nagalit ang ama sa sinabi ni Himyong kaya inihagis niya ang kutsara. Hindi alam ni Sung-ki na magulo ang pamilya dahil sa kanyang kasal. Sa oras na to, tinawagan niya ang ama para sabihing makikipagkita sila sa magulang ng babae sa Lunes. Tinanong din niya kung hindi ba kontento ang lolo sa kasal na ito. Narinig ni Hee-jae ang tanong ng anak. Natatakot na malaman nila ang totoo at kanselahin ang kasal kaya nagsinungaling na kontento rin ang lolo. Pagkababa ng telepono, nagsimulang mag-alala ulit si Hee-jae. Sa isang banda, magkikita na ang pamilya. Sa kabilang banda, ayaw pa ring pumayag ang ama. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ang asawa ni Hee-jae, di matiis ang kahinaan niya, kaya nagmakaawa sa biyenan na pumayag sa kasal. Sinabi ng asawa ni Hee-jae na bilang magulang, gusto nilang magpakasal na si Sung-ki. Bukod sa medyo matanda, wala namang pagkukulang ang manugang. Sa pagkakataong ito, nagsalita na rin ang biyenan para tumulong. Pinayuhan niya ang asawa na huwag sirain ang kanilang pag-ibig dahil sa sariling gusto. Bukod dito, mapapahiya si Hee-jae at ang asawa niyang si Hye-hee kung gagawin ito. Sa pakiusap ng panganay na manugang, unti-unting lumambot ang loob ng ama. Pumayag siyang sumuko at hindi na makikialam sa kasal ni Sung-ki. Pero may hiling din siya.
Napayagan din ang kahilingan ni Chunki na magpakasal sa babaeng grade 12 na nagustuhan ng pamilya. Sa panahong ito, sinubukan ng asawa ni Hija na harapin ang presyo ng biyenan at sinabing siya na ang bahala. Nakita ng biyenang babae ang pagkakataon kaya hinimok ang asawa na pumayag at sa huli, maayos na nalutas ang lahat. Hindi maiwasan ni Hija na humanga sa pagiging mapagpasya ng kanyang asawa. Hindi nagtagal, dumating na ang araw ng pagkikita ng dalawang pamilya. Nagbihis ang lahat at naghanda umalis. Pero nag-aalala pa rin ang matandang ina kaya sinabihan ng asawa na huwag masyadong magsalita. Hayaan na lang si Hija at asawa niya ang bahala sa lahat. Pagkatapos, mabilis na nagtungo ang buong pamilya sa isang mamahaling restaurant. Hindi alam ng lolo na pag-aari ito ng pamilya ng kanyang magiging pamangkin sa batas. Sa pagtingin sa paligid, mukhang nasiyahan siya sa lugar na pinili ng kabilang panig para sa pagpupulong. Para ipakitang hindi siya karaniwang tao, agad niyang nakalimutan lahat ng bilin ng kanyang asawa. Nagsimula siyang magsalita ng masigasig tungkol sa kanyang karera. Mula nang magkita hanggang sa huli, patuloy siyang nagsalita, kaya't hindi na pag-usapan ang kasal ng mga anak. Dahil dito, nakaramdam ng pagkakasala sina Hija at asawa, pero hindi ito gaanong pinansin ng kabilang pamilya. Pagkalabas ng restaurant, hindi na nakatiis ang lola, sinisi niya ang asawa sa harap ng lahat dahil sa pagiging hindi makatwiran. Hindi niya nakilala ang sitwasyon sa harap ng lahat. Sa hindi inaasahan, pinabulaanan niya ang sarili niyang pangangatwiran. Inakala niyang wala siyang pagkakamali. Nag-away ang dalawa tungkol dito hanggang sa halos magkagulo sa labas. Mabuti na lang at nakita ni Hija ang hindi magandang sitwasyon kaya't niyakap niya agad ang ama. Pagdating sa bahay, nagreklamo si Hija kay Himyong na walang taktika ang kanilang ama. Mula simula hanggang dulo ng pagpupulong, hindi binigyan ng ama ang iba ng pagkakataong magsalita. Si Himyong nang magretiro, walang magawa habang ang asawa niya ay napakakuripot. Para magkaroon ng sariling pera, kinausap niya si Hija tungkol sa pagbubukas ng coffee shop. Kinabukasan, naghanap sila ng lugar pero mahal ang upa sa mga siksikang lugar. Silang dalawa lang, hindi nila kayang bayaran ang ganoon kalaking halaga. Nakita ito ni Hija at gustong sumuko, pero sabi ni Himyong titingnan pa nila ang ibang lugar. Di inaasahan, nang lumingon sila, nakita nilang nandoon din pala ang kanilang ama. Kaya ikinuwento nila sa kanilang ama ang plano nilang magbukas ng coffee shop. Dagdag pa, sinabi nila na si Chunki ay isang barista. Pwede nilang anyayahan si Chunki na magtrabaho kasama nila. Sa gayon, ang kapehan ay magiging negosyo ng pamilya sa hinaharap. Pero alam ni tatay na takot ang dalawang anak sa asawa, kaya tinanong saan nila nakuha ang pera. Gusto niya talagang malaman ng mga anak kung gaano kahirap ang sumuko. Hindi inaasahang mali ang pagkaunawa ni Himyong sa intensyon ng ama. Akala niya ay gustong mamuhunan ng ama kaya agad siyang nagyabang kay Hiju. Sabi ni Himyong, pinahahalagahan din ng ama ang proyekto at mag-i-invest daw. Nang marinig ito ng asawa ni Hiju, hinimok niya itong mamuhunan din. Sa kabilang dako, tinanong ni Hija si Himyong kung bakit siya nagsinungaling. Sa sandaling iyon, bulag pa rin sa tiwala si Himyong. Sigurado siyang mag-i-invest ang ama at mahuhulog si Hiju sa bitag. Sa gayon, matutukso rin ang kanyang hipag at asawa. Kung lahat ay mag-ambag ng kaunti, sila'y makikinabang ng walang gastos. Hindi gusto ni Hija ang ginawa ng kapatid, pero bigla silang tinawagan ni Hiju. Sa oras na yon, sinabi ni Hiju kay Himyong na pag-iisipan nila ito ng mabuti ng kanyang asawa. Pagkababa ng telepono, labis na natuwa si Himyong. Ipinagmalaki pa niya kay Hija na nagtagumpay ang kanyang plano. Nabigla si Hija dahil hindi niya inakala na ganoon katanga si Hiju. Kinagabihan, tinalakay na ng magkakapatid ang usapin ng puhunan. Sa huli, napagkasunduan na 100 milyong won ang ilalagak ng bawat pamilya para sa negosyo. Sa puntong ito, nakuha na ni Hiju ang suporta ng kanyang asawa. Kaya ngayon, abangan na lang kung ano ang gagawin ni Hija at Himyong. Nang gabing iyon, biglang kinausap ni Himyong ang kanyang asawa. Pagbukas ng bibig, humingi siya agad ng 100 milyong won. Ang isang pangungusap na iyon ay lubos na ikinalula ng kanyang asawa. Nang kumalma, hindi maintindihan ng asawa niya kung bakit kailangan ng malaking halaga. Inisip pa niya kung nananaginip ba ang kanyang asawa. Pagkatapos ay sinabi niyang wala siyang pera. Habang hindi maganda ang takbo ng mga bagay kay Himyong, nag-aalala rin si Hijay na magsalita. Hindi man kasing lakas ng reaksyon ng asawa ni Himyong, tinanggihan pa rin ng kanyang asawa ang kahilingan. Hindi siya pinayagang makilahok sa pagbubukas ng restaurant at hindi binigyan ng pera. Dahil dito, sinabi ni Hijay sa asawa na mamumuhunan din ng kanyang ama, kaya tiyak nakikita ito. Sinabi pa niya na kung hindi matuloy ang restaurant, mamamatay si Himyong sa sobrang pag-inom. Bilang panganay, hindi nila matiis na makitang mamatay ng ganoon ang kanilang kapatid. Dahil tumanggi ang mga asawa, nawasak ang pangarap ng magkakapatid na magbukas ng coffee shop. Sa oras na iyon, nalungkot si Himyong. Buong araw siyang nagbuntong hininga at nagreklamo. Nang makita ito, inaliw siya ng asawa, nangakong dadalhin siya sa isang paglalakbay. Ilang taon na siyang naghahanda para sa biyaheng iyon. Nag-ipon na siya ng pera. Nang marinig ito, agad na natuwa si Himyong. Nagmakaawa siya sa asawa na ibigay ang pera para makapag-ambag sa 100 milyong won na puhunan. Ngunit nang marinig ito, hindi siya pinansin ng asawa. Galit na galit si Himyong at sinisi ang asawa sa kawalan ng suporta. Kinuha pa niya ang kurbata at nagbantang magpakamatay.
Sa kabilang banda, binigyan ng asawa ni Hee-jae si Sung-ki ng 30 milyon. Sinabi niyang gamitin ito sa kasal, pero tumanggi si Sung-ki. Sinabi niyang gamitin na lang ito ng nanay para magsaya. Maganda ang intensyon niya, pero nalungkot agad ang nanay niya. Hindi man sila kasing yaman ng biyenan, gusto nilang mag-ambag sa kasal ng anak. Pero tumanggi ang anak. Nang akmang kukunin ng asawa ni Hee-jae ang pera, mas mabilis si Hee-jae. Balak niyang kunin ang pera. Pinalo siya ng asawa sa kamay at sinabihang itigil ang ideya agad. Kinabukasan, magkasama sina Hee-jae at Hee-myung at nagreklamo. Pinayuhan ni Hee-jae ang kapatid na sumuko. Dapat na silang tumigil sa paglaban sa kababaihan, pero ayaw pa ring sumuko ni Hee-myung. Sumumpa pa siyang magbubukas ng coffee shop anuman ang mangyari. Samantala, dumating ang asawa ni Hee-myung para kausapin ang asawa ni Hee-jae. Kapag nawasak ang alyansa, tiyak na sasamantalahin ito ng mga lalaki. Sa oras na ito, naaapektuhan na ng asawa ang panganay na hipag. Ngunit nang marinig ang hipag, nanindigan siya. Pagkatapos magkasundo, umuwi siya at nakitang bumibili ng alak ang asawa. Naalala niya ang malupit na sinabi ng asawa, agad niyang nahulaan ang intensyon nito. Sa mga sandaling iyon, galit na galit ang asawa ni Hee-myung. Napilitan siyang pumayag sa pag-ambag ng pera, di inaasahang ganoon din ang ginawa ng hipag. Kaya't masayang tumakbo nang magkasama sina Hee-myung at Hee-jae. Nagkatinginan sila na tila may magandang kinabukasan sa hinaharap. Agad nilang dinala ang kanilang mga asawa sa bangko para mag-withdraw. Nang gabing iyon, nakita ni Hee-jae si Hee-myung na nakayuko sa hipag parang alipin. Galit na sinabi ni Hee-jae na mas mabuting wag magbukas ng coffee shop kaysa magdusa ng kahihiyan. Nakaramdam na ng sama ng loob si Hee-myung at lalo siyang nagalit sa sinabi ni Hee-jae, kaya nagpasya siyang huwag nang ituloy ang plano. Matapos magsalita, kinuha niya ang sobre ng pera at itinapon sa lupa. Bigla, isang hangin ang nagpalipad sa sobre ng pera pataas. Agad na nagulat ang magkapatid at hinabol ito para mabawi ang pera. Maya-maya matagumpay nilang nakuha ito pabalik. Dahil dito, lalo pang tumibay ang loob ni Hee-myung. Gusto pa rin niyang magbukas ng kapehan, pero kulang pa rin sila kahit nagastos na nila ang 100 milyong won. Akala ni Hee-jae, papayag ang ama nila, pero hindi nila inasahan na tatanggi ito. Ngunit iminungkahi ng ama na gamitin ang bahay bilang garantiya at humiram ng pera sa kanya. Nang marinig ito, gusto nang sumuko ni Hee-jae. Ibinalik pa niya ang pera sa kanyang asawa, pero hindi pa rin susuko si Hee-myung dahil handa na ang lahat. Ang kulang na lang ay ang pagsang-ayon ng kanyang ama, kaya't kahit ano paman, kailangan niyang subukan. Naantig din si Hee-jae sa tiyaga ni Hee-myung. Hinimok pa niya ang asawa na kumbinsihin ang ama dahil mas may bigat ang salita nito. Ngunit agad tumanggi ang kanyang asawa. Malaking bagay na ang pagsang-ayon niya sa gastos, kaya ayaw na niyang magpakumbaba pa sa biyenan. Nang maubos na ang mga opsyon ni Hee-jae, pumayag ang ama sa hiling nila dahil sa pakiusap ng asawa nito. Kaya sinabihan niya ang mga anak na pumunta bukas para gumawa ng kasulatan ng utang. Mabilis na lumipas ang isang taon. Malusog pa rin ang matandang ama at nakikipagtalo pa rin sa asawa kapag may oras. Malapit ng manganak ang bagong kasal na si Sung-ki. Abalang-abala rin ang manugang ni Hee-myung sa pag-aalaga ng apo. Nagsimula na ring mag-internship ang nobya ni Chung-ki sa law firm ni So-young. Maganda rin ang relasyon ng dalawa. Samantala, abala pa rin ang panganay na manugang sa pag-aalaga ng mga anak at biyenan. Nagpapasalamat ang biyenan sa manugang sa parating magandang pagtrato sa kanya sa loob ng maraming taon. Matapos noon, taus-pusong sinabi rin ng biyenan na kapag pumanaw na siya, iiwan niya ang lahat ng ari-arian sa panganay niyang manugang. Ngunit di tulad ng iba, nakamit nila ang kanilang mga mitiin. Matagal nang bukas ang kapehan ng magkakapatid, ngunit hindi pa rin maganda ang takbo ng negosyo. Dahil dito, labis silang nabigo. Nang makita ito, pinuna ni Hee-jo ang dalawang kuya niya dahil hindi marunong magpatakbo ng negosyo. Kaya lalo pang nagalit si Hee-myung na galit na. Nagsimula siyang makipagtalo sa nakababatang kapatid. Dahil sa pagod, sinabi ni Hee-jae na babawiin na niya ang puhunan. Nang gabi, sama-samang kumain at uminom ang lahat. Masaya ang lahat, maliban sa tatlong magkapatid na nalulungkot sa negosyo. Nang makita ito, nagalit ang ama at umalis. Tinawag niya ang tatlong anak para pagsabihan. Pagkalabas, sinipa ng ama si Hee-myung sa binti, kaya siya sumigaw ng sumigaw. Sabi ng ama, "Kapag sumuko ka agad, paano ka magtatagumpay sa buhay?" Nang makitang lumala ang sitwasyon, tinawag ni Hee-myung ang mga kapatid para tumakas habang sumisigaw ang amang huminto sila. Sa huli, unti-unting binitawan ng pamilya ang mahigpit na pagkakapit sa tradisyon at natutong yakapin ang pagbabago. Ang paglalakbay ni So-young bilang isang single mother ang naging simula ng kanilang paglago. Pinilit silang harapin ang kanilang mga pagkiling at matutong makipag-usap ng bukas. Dahil dito, ang dating tensyonado nilang tahanan ay naging mas mapagmahal at puno ng pag-unawa. Hindi man perpekto ang wakas, puno ito ng pag-asa. Ipinapakita na ang tunay na pamilya ay nakabatay sa pagtanggap, hindi sa inaasahan.